Oh my God! Hindi maaari to. Bulalas ni Aiko sa kanyang kaibigan si Sally nang makita ang bago nilang acting CEO. Aiko, may problema ba? Nagtataka namang tanong ni Sally sa kanyang kaibigan. Sally, yung bago nating CEO. Siyang kinukwento ko sa na sukahan ko nung isang gabi sa bar. Sagot naman ni Aiko, na lalong ikinagulat naman ni Sally. What? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang empleyado si Aiko sa isang sikat na accounting firm sa bansa. Graduate siya ng accounting management at ito na ang kanyang unang trabaho simula nang makagraduate siya ng college. Dahil sa angking husay sa accounting na ngayon ay CPA na, ay mabilis siyang natanggap sa trabahong iyon. May kapatid siya at isang taon lamang ang tanda sa kanya. Siya si Almira. Isang modelo naman si Almira at undergrad sa kursong tourism. Sa uri ng trabaho ng dalawa ay hindi maiwasan ng kanilang mga kamag-anak at pamilya na maikumpara sila sa isa't isa. Para sa kanila, si Aiko ang good girl at si Almira naman ang black sheep. Ito ang naging dahilan kung bakit magkakaroon ng lamatang relasyon ng dalawa bilang magkapatid. Laa, pasok na po ako! Wika ni Aiko sabay abot sa kamay ng kanyang lola upang magmano. Isang OFW ang ina ni Aiko at Almira at matagal na rin wala ang kanilang ama, kaya ang Lola Sol na lang nilang nakakasama nila ngayon. Mag-almusal ka muna, apo. O eto, pinagbaon kita ng sandwich para naman may snacks ka sa trabaho. Sambit ng kanyang Lola Sol habang binabalot ang sandwich. Wow, spoiled na spoiled talaga ako sa inyo, la. Nga pala po, anong oras po umuwi si Ate Almira? Nagtatakang tanong naman ni Aiko, sabay umupo sa may upuan sa may hapagkainan. Hay nako, buti nabanggit mo. 3:00 na naman ng madaling araw umuwi ang kapatid mo. At lasing na naman. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko dyan sa kapatid mo. Wala nang pinapakinggan. Ilang beses ko na yung pinagtakpan sa mami niyo. Pero sa susunod ay isusumbong ko na talaga siya. Dati-rati na may nakikinig siya sa akin. Ngayon ay hindi ko na maputol ang sungay. Baka sakaling makinig yan sa'yo, Aiko. Wala na akong masasabi riyan. Wika ng kanyang Lola Sol. Ganon po ba? Hindi rin naman po yan nakikinig sa akin, Lola eh. Pero susubukan ko pong kausapin. Baka nga sakali pong makinig. Sagot naman ni Aiko. Maging si Aiko ay nag-aalala na rin sa mga ginagawa ng kanyang kapatid. Simula kasi nang mamatay ang kanilang ama ay bigla na lang din nagbago ang pag-uugali ni Almira. Iniisip niya na wala siyang kakampi dahil sa kanilang dalawa ay si Almira talaga ang daddy's girl. Samantala, nakatayo na pala si Almira sa kanilang likuran at tila naparinig niya na ang pinag-uusapan ng dalawa. Ako bang pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Almira sa dalawa at saka kumuha ng tubig. Pasensya na ha. Inabot kasi ako na madaling araw sa photo shoot for a magazine. Nagkakayaan na mag-club, kaya wala na ako nagawa. Sumama na ako. Kaya, wala sanang judgmental? Sige, mauna na po ako. May photo shoot ulit ako. Makahulog ang sabi ni Almira. Napatingin na lamang sina Aiko sa ikinilos ng kapatid. Tila wala pang ang tulog ang itsura ni Almira. Nakalat pa sa ilalim ng mata ang itim na eyeliner at magulo pa ang buhok. Aalis ka na naman? Hindi ka pa nga ata natutulog eh. Anas naman ang kanyang Lola Sol. Pagkainom ni Almira ng tubig ay siya kanya ibinaba ang baso sa may mesa. La, wag na kayo magpanggap na concern kayo. Dahil narinig ko lahat ng sinabi niyo kanina. Nakangising sabi ni Almira sa matanda. Anyway, ako bala, may sandwich din ba ako? Dugtong niya. Hindi ko naman alam na. Hindi pa tapos ang sasabihin ng matanda, ngunit mabilis na itong nadugtungan ni Almira. That's okay, la. Inaasahan ko na yan. Mauna na ako.
Sagot naman ni Almira sabay tinalikuran ng dalawa. Napailing na lamang si Aiko sa ikinilos ng kapatid, lalo na sa pagpapakita niya ng kawalan ng respeto sa kanilang lola. Minsan, naiisip na nga lang ni Aiko na sana hindi na lamang siya naging CPA o nagkaroon ng magandang trabaho para hindi nagkakaganito si Almira. Hindi rin naman niya kasalanan kung ibang iniisip ng tao sa kanyang kapatid kumpara sa kanya. Hindi naman niya masisisi ang mga ito at makokontrol kung ano ba ang dapat na maging opinyon ng mga ito. Maging ang kanyang lola ay napailing na lamang sa inastat sinalita ni Almira at napabuntong hininga na lamang. Kita mo? Kita mo yon, Aiko? Hindi na ako ginalang. Galit na sambit ni Lola Sol. Ako nang bahala, kakausapin ko siya mamaya. Sambit naman ni Aiko, para na rin maibsan ng sama ng loob ng kanyang lola. Hindi rin naman kasi niya masisisi ang kapatid kung bakit ganito na lang ito kagalit sa kanila. Sa tuwing may family gatherings, wala man lamang ibang nakikita ang kanilang mga kamag-anak, kundi ang mga maling desisyon ni Almira. Ikaw na lang talagang maaasahan ko rito. Kung tinapos sana niya ang kurso niya at hindi inunang pagmamodel-model na yan, di sana'y maganda na rin ang buhay niya ngayon at hindi pariwara. Wika ni Lola Sol na masama pa rin ang loob. Sa kabilang banda ay tumayo na rin si Aiko upang magpaalam sa kanyang lola. Tama na po yan. Baka kung mapaano pa kayo. Sige po, mauuna na rin po ako at may tatapusin pa po ako na hindi ko natapos kahapon dahil nagkaaberya sa system namin. Sige mano po, mauna na po ako. Sambit ni Aiko at saka kinuha na ang kanyang bag at akma nang lalabas ang pintuan. Sige apo, ito ang sandwich mo. Baka makalimutan mo, mag-iingat ka ha. Pahabol naman ang kanyang lola. Pagkalabas niya ay naabutan pa niya sa may iskinita si Almira na nakasandal sa may pader na tila sinasadyang hintayin siya. Ang sweet naman. Ako kaya? Kailan kaya may magsasabi sa akin, ingat ka Almira, proud ako sa'yo. Almira, ang galing mo. Almira, pinagbaon kita ng sandwich. Almira! Kailan kaya, no? Panimula ni Almira na masama ang tingin sa kapatid na si Aiko. Magpapatuloy na sana sa paglalakad si Aiko nang biglang pigilan nito ni Almira. Hindi pa ako tapos. Mataray na sabi ni Almira kay Aiko habang mahigpit na nakahawak sa braso nito. Ano bang problema mo, Ate Almira? Irespeto mo naman si Lola. Sabi ni Aiko at hindi na rin nakapagpigil sa kanyang sarili. Wow ha? Tapos ako pa ngayon na hindi rin may respeto? Ako ba? Nirespeto niya? Wala naman kayong ibang alam at gawin sa pamamahay na yan, kundi husgahan ng trabaho ko at sisihin ang pagtigil ko sa pag-aaral. Ikaw laging magaling, Aiko. Tapos ako laging mali at may kasalanan. Ikaw lang ang dapat ipagmalaki dahil sino nga ba naman na hindi mag-feeling proud kung ang anak at apo nila ay isang CPA? Nasa iyo lahat ang atensyon, Aiko. I-share mo naman ang spotlight, oh. Hindi yung para sa'yo lang. Bulalas ni Almira. Galit na galit siya sa lahat ng tao na nangungumpara sa kanilang dalawa ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi, maging ang sarili niyang pamilya. Kaya sa lahat ng nangyayari sa kanyang kamalasan at kamalian, ay kay Aiko niya ito sinisisi kahit na wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Ate Almira, kailanman ay wala akong inaagaw o ipinagmalaki sa'yo. Kung ano man ang meron ako ngayon, pinaghirapan ko yon. At isa pa tagumpay ko ay tagumpay mo rin. Hindi ko naman kasalanan kung gano'n ang iniisip nila sa'yo. Pero maniwala ka, ate. Kailanman na hindi kita hinamak. Sagot naman ni Aiko na malalim na nakatitig sa kanyang kapatid. Ano ka mo? Tagumpay mo ay tagumpay ko rin? Pero ang pagmamahal at respeto na nakukuha mo kina mommy at lola, na ibibigay rin pa nila sa akin? Hindi. Kaya wag mong sasabihin yan sa akin dahil kailanman sa mga mata nila, ikaw ang nasa taas at tanging puwing lamang ako sa mga mata nila. Mariin namang sabi ni Almira. Sa kalagitnaan naman ng bangayan ng magkapatid ay dumating na si Ram, ang boyfriend ni Aiko, upang sunduin na ang kanyang girlfriend. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Aiko at Almira at saka nag-usisa. Han, nag-aaway pa kayo ni Almira? Tanong ni Ram kay Aiko na may pagtataka.
Han, andyan ka na pala. Gulat na tugon naman ni Aiko sa kanyang boyfriend. May problema ba? Muling tanong ni Ram sa dalawa. Wala, let's go. Ate, mauna na kami. Ngunit sa halip na tugunin ito ni Aiko ay binaliwala na lamang niya ang tanong at saka niyaya na itong umalis na tila walang nangyari. Wala na rin naging reaksyon si Almira dahil kung malaman nga ni Ram na nagtatalo ang dalawa ay paniguradong iisipin ito na si Almira na naman ang may kasalanan at nagsimula. Papasok ka na rin ba sa trabaho, Almira? Sabay ka na sa amin. Tanong ni Ram kay Almira at nakatayo pa rin doon. Sa tanong na iyon, ay hayagang gumaling ng tingin si Almira kay Aiko at tila sinasadyang magpaalam dito. Pwede ba? Aiko? Pangiinis pa ni Almira. Wala na rin namang nagawa si Aiko kaya pinuunlakan na rin niya ang kapatid. Oo naman. Halika na. Wika pa ni Aiko kay Almira at tuluyan na siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Thank you, sister. Sagot naman ni Almira na animoy nang aasar pa. Tahimik lamang sila sa biyahe. Kaya ini-on na lamang ni Ram ang music para mapawi ang awkwardness sa pagitan ng magkapatid. Aminin man nila o sa hindi, ay ramdam ni Ram na kagagaling lamang sa away ng dalawa. At dahil ayaw niyang manghimasok sa problema ng dalawa, ay hindi na lamang siya nag-usisa pa, tumahimik na lamang. Ilang oras din ang naging biyahe nang makarating na sila sa gusaling pinagtatrabahuhan ni Aiko. Bye, hon. Ingat kayo, ha? I love you. Call me kapag nasa office ka na. Sambit ni Aiko kay Ram at saka hinalikan nito sa labi. Napapatingin lamang naman sa likod si Almira na animoy hindi nagugustuhan ang nakikita at asiwang-asiwa sa inaasta ng dalawa. Okay, hon. I love you. I'll be here at 6. Una na kami. Tugon naman ni Ram. Bye, ate. Pahabol ni Aiko at tuluyan ng bumaba ng sasakyan. May ilang kilometro pa ang layo ng studio na pinagtatrabaho ni Almira mula sa opisina ni na Aiko, kaya habang nasa biyahe ay sinamantala na ng babae na mag-usisa kay Ram. Ang tagal niyo na rin ni Aiko, no? Tanong ni Almira. Oh, yes. Gusto ko na nga siyang pakasalan eh. Nakangiting sagot naman ni Ram at ikinasimangot naman ang mukha ni Almira. Nasa kolehiyo pa lamang ay may lihim ng pagtingin si Almira kay Ram. Dahil nasa iisang universidad lamang sila, ay laging nagpapapansin dito si Almira. Ngunit ang gusto ni Ram ay si Aiko. Doon din nagsimulang magtanim ng sama ng loob si Almira sa kapatid. Dahil lahat ng nagugustuhan niya, ay laging si Aiko na lang ang gusto. Ngunit magpaganon pa man, hanggang sa maging magkasintahan na sina Aiko at Ram, ay nanatili pa rin ang lihim na pagtingin ni Almira para kay Ram. Wow! Ako kaya? Kailan kaya ako makakahanap ng katulad mo? Pabirong sabi pa ni Almira, ngunit sa loob-loob niya ay seryoso siya sa tanong na yon. Nako, nag-iisa lang ako, Almira. Wala ka na matatagpuan pa na katulad ko. Sagot naman ni Ram sabay na pangiti. Kaya nga eh. Kung pwede lang nahatian ko si Aiko, nagawa ko na. Makahulog ang sagot naman ni Almira. Bahagya namang napatingin sa kanya si Ram at nagsalubong ang dalawang kilay. Huh? Nagtatakang tanong naman ni Ram. Bigla namang napatawa si Almira ng malakas, sabay hampas sa balikat ni Ram. Biro lang, nag-react ka naman kaagad. Siyempre, maaagaw ba naman kita ron? Eh alam ko namang mahal na mahal mo yung kapatid kong yon. Kahit sobrang boring. Sabi ni Almira, sabay irap kay Ram at sumandal na lamang sa kinauupuan sa may backseat. Napangisit na pailing na lamang si Ram sa sinabi ni Almira. At saka mabilis namang ipinagtanggol si Aiko. Hindi naman boring. Talagang mahinhin lang si Aiko. At yun din ang nagustuhan ni na mommy sa kanya. Paliwanag naman ni Ram kay Almira. Pero mag-iingat ka pa rin. Sabi nga nila, ang mga mahinhin ay laging nasa loob ang kulo. Pahaging nasabi naman ni Almira kay Ram laban sa kanyang kapatid na si Aiko. Seriously, Almira? Nasasabi mo yan sa kapatid mo? Napakunot naman ang noon ni Ram sa narinig na iyon wala sa sariling bibig ni Almira. Wala naman kasi siyang alam tungkol sa pinagdaraanan ng magkapatid, kaya ay gano'n na lamang ang kanyang naging reaksyon. Alam mo, ikaw, masyado ka talagang mapagpatol.
Biro lang ulit yon, syempre. Ikaw talaga. Saad pa ni Almira, para mapagtakpan lamang ang kanyang tunay na nararamdaman. Ilang sandali pa'y narating din nila ang studio na pinagtatrabahuhan ni Almira. Diyan na lang ako, Ram, sabi ni Almira kay Ram. Itinabi naman ni Ram muna ang sasakyan sa may gilid. Okay, wait, itabi ka lang, wika ni Ram. Thanks, Ram, pagpapasalamat ni Almira kay Ram. Welcome, tugon naman ng lalaki. Ngunit bago pa man siya makababa ng sasakyan, ay muli itong humirit kay Ram. Ako ba? Hindi mo ba ako susunduin mamaya? Tusong tanong ni Almira, pero hindi na lang ito binigyan ng kahulugan ni Ram, bagkus ay binaliwala na lamang ito. Baliw, sabi niya kay Almira. Sige na nga, bye na, ingat ka. Pagpapaalam ni Almira, tuluyan ang bumaba ng sasakyan. Sa sobrang focus at abala sa trabaho ay hindi na namalayan at naalala ni Aiko na ngayong araw na ito ay anniversary nila ni Ram. Sinadya ni Ram na hindi batiin si Aiko dahil sa isip niya ay baka pinaprank siya nito. Kaya naman kahit lumipas ng maghapon ay tiniis niyang hindi batiin ang kanyang kasintahan. Wala pang 6:00 hapon ay tumawag na si Aiko kay Ram. Han? Sabi niya sa kabilang linya. Yes, Han, may problema ba? Nagtatakang tugon naman ni Ram. Sa loob niya ay baka babatiin na siya ng kanyang nobya. Baka overtime kami mamaya until 9 or 10 p.m. Saad ni Aiko sa malungkot na tono. Nagbago naman ang timpla ng reaksyon ng mukha ni Ram na kani-kanina lamang ay excited pa para sa inaasahang pagbati ng kanyang nobya. OT ulit? Parang napapadalas yata ang OT mo ngayon Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang? Sagot naman ni Ram. Hindi they need me here, Han. Ako nga ang chief accountant kaya hindi dapat ako mawala. May babaguhin kasi sa system kaya kailangan naming maayos kaagad bago mag-end of month. Paliwanag naman ni Aiko. Ayaw man niyang mag-overtime ay wala siyang choice dahil siya ang head ng accounting department at kailangan siya para sa gagawing pagbabago sa system. Pero Han, mahalagang araw na to ngayon, sambit ni Ram sa kanyang nobya. Nagtaka naman sa kabilang linya si Aiko. Ha? Tanong niya sa kanyang nobyo. Huminga ng malalim si Ram bago nagsalita. It's our anniversary, nakalimutan mo? Sabi niya kay Aiko. At tama nga hinala niya na nakalimutan ito ng kanyang nobya. Nanlamig naman ang itsura ni Aiko sa narinig niya iyon at nakaramdam ng hiya. Bagya siyang napaisip at inalala kung ano nga bang petsa ngayon at nang mapagtantong anibersaryo nga nila ngayon ay kaagad siyang nagsorry kay Ram. Oh my God, sabi ni Aiko. You forgot? Diretsang tanong naman ni Ram sa kanya. I'm sorry, Han. Ang tanga ko naman. Bakit ko nakalimutan yon? Babawi ako sa'yo bukas, Han. Promise. Okay lang ba? Utal na paumanhin ni Aiko kay Ram. Sa tinagal-tagal na nilang magkasintahan, ay ngayon lamang niya nakalimutan ang espesyal na okasyon na ito. Simula nang ma-promote kasi siya bilang chief accountant sa kanyang pinagtatrabahuan, ay dumami na rin ang responsibility niya at naging kaunti na lamang ang oras sa sarili, maging sa relasyon nilang dalawa ni Ram. Sa sagot namang iyon ni Aiko, ay tila sumama naman ang loob ni Ram at nagtampo. Hindi na natin anniversary bukas, sabi naman ni Ram. Di magbe-break ako kahit 1 hour. Ngayon? Dugtong naman ni Aiko at pilit na pinagaan ang loob ng nobyo na kasalukuyang nagtatampo sa kanya. 1 hour? With me? For our anniversary? Wag na, Han. It's okay. Bawi na lang tayo sa ibang araw. Unahin mo na lang muna yan at tapusin. Sige, Han, may gagawin pa ako. Bye. Sa sama ng loob ay tuluyan ng pinagbabaan ng phone ni Ram si Aiko. Excited pa din naman si Ram sa araw na ito dahil balak na sana niya mag-propose sa kanyang nobya. Umarkila siya ng isang pribadong resort kung saan naroon siya ngayon. May nakahanda ng candlelights, petals of roses all over the ground and table for 2 na may 2 tumutugtog na mga instruments. Lahat ng yon ay nasira dahil lamang kay Aiko.
Kaya labis ang tampo ngayon ni Ram na nararamdaman niya sa kanyang nobya. Han, hindi po man natatapos ang salita ni Aiko ay pinutol na ito ni Ram. Samantala, si Almira naman ay napahinto sa lakas ng ulan sa harap ng 7-Eleven. Katatapos lang ng kanyang trabaho at ngayon ay patungo sana siya sa isang malapit na club doon upang mag-party at mag-unwind. Bad trip naman ngayon pa talaga lumakas ang ulan. Ay, bad trip talaga. Mahinang sabi ni Almira sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang phone upang tawagan si Carmela, matalik niyang kaibigan. Hello Carmela, susunod ako ha. Nagsisimula na ba kayo? Nastuck ako rito sa harap ng 7-Eleven Ang lakas pa ng ulan. Tanong niya sa kaibigan sa kabilang linya. Yes sis, kami pa lang naman ang nandito sa VIP, papunta pa lang si Namiel. Sagot naman sa kanya ni Carmela. Okay, sige, magagrab na ako papunta riyan. Bye! Tugon naman ni Almira na inis sa lakas ng ulan. Ilang minuto rin bago siya nakapag-book sa Grab. Mahirap ngayon lalo pat umuulan. Nang makarating na siya sa club kung nasaan rin ang kanyang mga kaibigan, ay dumiretso na siya sa loob nito. Sa may dulong bahagi pa ng second floor ang VIP room at doon patungo si Almira. Ngunit sa pagbaybaybay niya sa dinaraanan ay umagaw sa kanyang atensyon si Ram na umiinom ng solo doon sa may couch. Sa pakiwari niya ay kanina pa roon ang binata dahil marami na kaagad bote ng beer na walang laman sa kanyang mesa. Naisipan ni Almira na unahin muna niyang puntahan si Ram upang usisain ito. Ram? Gulat na banggit ni Almira. Tila nagulat din sa kanya si Ram noong makita siya nito. Hindi naman kasi alam ng lalaki na doon din sa club na yon nagpa-pastime si Almira. Oh, Almira, nandito ka rin? Tanong ni Ram. Yes. Actually, andun sa VIP ang mga friends ko. Who's with you? Tugon naman niya kay Ram at saka umupo muna roon saglit. I'm all alone. Sagot naman ni Ram sabay lagok sa bote ng beer. Napatingin naman si Almira sa mga bote ng beer na nasa kanyang harapan. Alone? At ang dami mo nang nainom ha? Nasaan si Aiko? Nagtataka niyang tanong kay Ram. Si Aiko? Doon na yata yung titira sa opisina nila. Sagot naman ni Ram na tila nagdala ng palaisipan kay Almira. Oh, I smell something's fishy. Magkagalit ba kayo? Inayos ni Almira ang kanyang upo at saka isinandal pa ang kanyang likod sa my couch. Ako siguro ang galit sa kanya. Makahulog ang sabi ni Ram kay Almira. Napatingin naman siya sa dalaga. May gagawin ka pa ba? Samahan mo muna ako dito. Sabi niya. Okay, sige. Mamaya ako nasisiputin ng mga kasama ko. Dito na muna ako. Tugon naman ni Almira na tila gustong-gusto ang sinabing iyon ni Ram sa kanya. Ilang oras din silang magkainuman at in-enjoy ang company ng bawat isa. Bahagyang nakalimutan ni Ram ang kanyang isipin dahil kay Almira. Ngunit hindi na rin siya nagtagal doon dahil nagpasundo na sa kanya si Aiko. Habang nasa sasakyan na hindi rin naman napigilan ni Aiko na mag-usisa kay Ram. Nag-inom ka ba, Han? Amoy ala ka. Tanong naman ni Aiko kay Ram. 2 bote lang. Pagsisinungaling naman ni Ram. Saan? Muling tanong naman ni Aiko. Dito lang, sa sasakyan. Utal na sagot naman ni Ram. Sa sagot na yon ay tumango na lamang si Aiko. Han? Muling tawag ni Aiko. Tugon naman ni Ram. Sorry Sorry kung hindi ko kaagad naalala. Paghingi ng paumanhin ni Aiko, nalabis pa rin ang guilt na nararamdaman dahil sa pagkalimot niya sa anniversary nilang dalawa ng kanyang nobyo. Batid niya na nagtampo ito kaya pilit niya itong inaamo ngayon. Okay na yon, Han. Ang mahalaga ay kasama na kita ngayon. Nakangiti namang sabi ni Ram. Hindi pa man sila nakakarating sa bahay ni na Aiko, ay sandaling inihinto ni Ram ang kanyang sasakyan. Bakit ka huminto, Han? Nagtatakang tanong naman ni Aiko. Can I kiss you? Diretsang tanong naman ni Ram sa kanyang nobya. Kiss? Utal na tugon ni Aiko. Yes.
Can I kiss you? Ulit pa ni Ram na nangungusap ang mga mata. Sure. Utal naman na tugon ni Aiko. Wala namang problema ito kay Aiko dahil para sa kanya ay parte naman ito ng isang relasyon. Ngunit kung pag-uusapan ay yung mas malalim pa sa paghahalikan, ay baka tanggihan niya ito dahil hindi pa siya handang isuko ang pagkababae niya. Nang simula na siyang halikan ni Ram ay unti-unti na rin itong iginagala ang kanyang mga kamay sa buong katawan ni Aiko. Mas humihigpit na rin ang kanyang mga halik na tila nagpapahiwatig na may gusto itong mangyari. Han, stop. Han, ano ba? Pagpupumiglas sa sabi ni Aiko kay Ram at saka mabilis ang kumawala sa pagkakayakap sa kanya ng kanyang nobyo. Hindi pa rin ba pwede? 1 taon na tayo, Aiko. Hindi pa rin pwede. Galit na sabi ni Ram. Naman, ilang beses na natin tong napag-usapan, di ba? After wedding. Doon ko palang isusuko ang lahat sa'yo. Utal na sabi naman ni Aiko. Then let's marry. Diretsang sabi naman ni Ram. Han, kaya ka lang ba magpapakasalay dahil doon? Taas kilay namang tanong ni Aiko sa kanyang nobyo. I love you, Aiko. Mahal na mahal kita. Aaminin ko. Marami ng tuksong lumapit sa akin, pero lahat ng yun ay iniwasan ko dahil sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. At kung papakasalan man kita, sinisigurado ko sa'yong hindi iyon ang habol ko. I want you to be mine. With so much assurance, Aiko. Minsan naiisip ko nga, mahal mo ba talaga ako? Kasi parang hindi ako mahalaga sa'yo eh. Wika niya sa dalaga. Mabilis naman itong pinabulaanan ni Aiko. You are important to me, Ram. At mahal na mahal din kita. But I just need more time pa para sa serious matter na yan. At isa pa, pareho pa tayong wala pang nasasabi sa buhay. Sa hirap ng buhay ngayon, Ram, hindi sasapat yung kinikita natin dahil may mga responsibilities pa rin ako sa bahay. Hindi basta-bastang desisyon yon, Ram. Pinag-iisipan yun ng mabuti. Paliwanag naman ni Aiko sa kanya. Ano pa bang kailangan kong gawin, Aiko? Next month, mapopromote na ako. Ikaw rin, di ba? Chief accountant ka na. Kayang-kaya na natin bumuo ng isang pamilya. Sabi ni Ram. Pero paano ang lola ko? Paano siya kung sarili ko lamang iisipin ko? Ram, buong buhay naming magkapatid, si lola nang nag-aruga at nag-alaga sa amin. Sino nang makakasama niya sa bahay, lalo pa ngayon na hindi magandang relasyon nila ni Ate Almira. Siyempre, kapag naging mag-asawa na tayo, kailangan na rin nating bumukod. Paano si lola? Matanda na siya at nagiging sakitin na. Mas kailangan niya ako ngayon. Wika naman ni Aiko. At tila may punto rin naman si Aiko sa mga sinabi niyang iyon dahil siya na lamang ang tanging maaasahan ng kanyang ina na mag-alaga sa kanilang lola dahil wala naman silang maaasahan kay Almira. Kaya ito rin ang matagal nang pinapaliwanag ni Aiko kay Ram na hindi naman maunawaan ng binata. Isa pa, hindi pa sapat kay Aiko ang 1 taon para magpakasal. Ni hindi pa nga ito dumadalaw sa kanila para kunin ang loob ng kanyang lola. Kaya masasabi niyang hindi pa rin nila lubusan kilala ang isa't isa. Paano naman ako? Hindi ba ako mahalaga sa'yo? Isama mo naman ako sa mga pangarap mo, Aiko. Ang unfair mo naman eh. At isa pa, huwag mo naman akuin lahat. May personal na buhay ka rin at dapat yun ang pinagtutuunan mo ng pansin. Sagot naman sa kanya ni Ram. Walang patutunguhan ng usapan nating to, Ram. Kung sarado ng puso't isipan mo, I gotta go. Umuwi ka na rin. Mag-iingat ka. Dahil wala namang patutunguhan ng usapan na iyon, ay minarapat na lamang ni Aiko na umuwi na at wag na lamang makipagtalo pa kay Ram. Kahit sa kabilang poste pa ang bahay ni na Aiko ay nilakad na lamang niya ito. Dahil baka kung ano pang masasakit na salita ang mabitawan nila sa isa't isa. Aiko! Aiko! Pahabol pa ni Ram, ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng nobya. Samantala,
Nang makauwi na siya ay nadatan niya muli roon si Lola Sol na matyaga pa rin siyang hinihintay. Iha, bakit parang ginabi ka yata ngayon? Kumain ka na ba? Halika, nagluto ako ng sinigang. Iinitin ko lang. Tanong sa kanya ni Lola Sol. Bakit gising ka pala? Dapat natutulog ka na, diba? Tanong naman sa kanya ni Aiko. Alam mo naman kapag nasa labas pa kayo magkakapatid ng ganitong oras ay nag-aalala ko. Kaya hinintay na kita. Alika na, maupo ka na rito. Sabi pa ni Lola Sol at saka ni Yaya na si Aiko sa may hapagkainan. Salamat po, Lola. Kinaumagahan na bumisita ang ibang tiyahin ni na Almira at Aiko na pinsang buo ng kanilang ama. Galing pa silang Italy at dumalaw lamang dito para makita ang magkapatid. Pati na rin si Lola Sol. Sinalubong na sila ni Aiko sa baba, kaya umakyat sa taas si Lola Sol upang gisingin naman si Almira. Almira, apo! Bumangon ka na rin at naririto ang Tia Rosalie mo, nasa baba na si Aiko. Sigaw ni Lola Sol sa labas ng kwarto ni Almira. Nang marinig naman ito ni Almira, ay mas lalo siyang tinabad bumangon. Dahil sigurado siyang pagkukumparahin na naman siya ng mga ito kay Aiko, kaya nagdahilan na lamang siya. Ayokong bumangon. Sabihin niyo na lang tulog pa ako. Pagsisinungaling ni Almira tinatamad sa boses. Hay nako, ikaw na lang ang hinihintay nila roon. Magpakita ka naman kahit saglit lang. Paalis na rin naman sila. Muling pakiusap pa ni Lola Sol. Wala na rin namang nagawa pa si Almira kaya sumunod na lamang siya sa kanyang lola. Nang lumabas ay tanging sleeveless na crop top lamang ang kanyang suot at itim na cycling shorts. Magulo pa ang kanyang buhok na tila walang balak na mag-ayos. Mag-ayos ka naman, magpalit ka ng damit, tapos amoy alak ka pa. Mahinang sabi sa kanya ng kanyang lola. Ngunit hindi na rin niya ito pinakinggan pagkos ay humarap pa rin siya sa kanyang mga tiyahin sa ganoong itsura. Ano bang problema sa suot ko la? Kung huhusgahan niyo lang rin naman ako. Sabi pa ni Almira. At sandali pa siyang natigilan nang matanaw na siya mula sa ibaba ng kanyang Tia Rosalie. Almira! Ikaw na ba yan? Tanong sa kanya ni Tia Rosalie. Umayos ka ha? Oo, Rosalie. Ito na si Almira. Halika apo. Sabi naman ni Lola Sol at sabay na silang bumaba ng hagdanan ng apong si Almira. Bumandera naman kaagad sa kanila ang sexy na katawan ni Almira. Kaya humanga kaagad rito ang kanyang tiya. Ang sexy naman pala ng katawan nitong si Almira. Sayang lang at hindi tinuloy ang pagtuturism. Maganda na sana ang trabaho mo ngayon. Saad pa ni Tia Rosalie. Inaasahan na ito ni Almira na muli ay mauungkat na naman at mapag-uusapan ang dati niyang pagkakamali. Kaya pasimple na lang siyang umirap dito at nagbigay ng isang peking ngiti. Naramdaman naman kaagad ni Aiko ang tensyon kaya inalok na muna ang kanilang mga bisita ng maiinom. Tita, mag-juice ho muna kayo. Sabi naman ni Aiko. Salamat, Aiko. Tugon naman ng kanyang Tia Rosalie. Pagkainom ay kaagad naman na hinalungkat ni Rosalie ang laman ng dala niyang maleta na puro damit na pasalubong niya sa magkakapatid. Tamang-tama, Almira. May mga dala ako ritong damit na maiikli. At nabanggit nga sa akin ng inay na nagmumodelo ka raw. Thrifted yan sa Amerika pero magaganda pa. Ito naman, binili ko sa mall para naman sa professional naming si Aiko. Bagay na bagay sa'yo yan, iha. Office girl na office girl ang dating mo. Wika ni Tia Rosalie. Iniabot na lamang ni Almira ang ilang peraso ng damit na iyon at saka nagpaalam na sa kanila. Sige ho, taas na ho ako. May trabaho pa po kasi ako mamayang gabi. Mauna na ho ako. Sabi niya na hindi man lamang nagpasalamat. O siya, sige. At makikipagkwentuhan muna ako rito kay Aiko, ha? Sagot naman ang kanyang tiya. Pagkatalikod ni Almira ay mahina na lamang na nagsalita si Rosalie laban sa kanya. Kahit mahina iyon ay rinig na rinig pa rin iyon ni Almira, kaya lalo siyang nakaramdam ng galit sa mga ito. Sigurado ba kayong pagmumodelo lang ang ginagawa niya? Parang may iba pa siyang ginagawa. Ito naman ay naisip ko lamang ha. Parang naging wild na si Almira ngayon Mahinang sabi ni Rosalie kina Aiko at Lola Sol.
Samantala, matapos ang mga tagpong yon, kinagabihan ay muling nagpakalasing si Almira. Animoy wala nang bukas. Woo! Ang sarap mag-party! Sigaw ni Almira habang nagwawala na sa kasasayaw sa dance floor. Hoy, ang wild mo ngayon, ha? Malakas na sabi naman ng kanyang kaibigan na si Carmela. Hindi na sila magkarinigan sa loob ng bar na yon dahil sa lakas na ng tugtugan at hiyawan ng mga tao na naroroon. I'm always wild, Carmela. Alak pa! Sagot naman ni Almira habang gumigiling-giling pa. Sa kabilang banday, inagaw muli ni Carmela ang atensyon ng kaibigang si Almira upang sabihin ang kanyang nakikita ngayon. Sis, parang kanina pa tingin ang tingin sa'yo yung lalaking yun, no? Mukhang type ka yata. Sabi pa ni Carmela, sabay turo sa lalaki. Which one? Nanliit naman ang mga matang tanong ni Almira habang sinusundan ang direksyon ng tingin ni Carmela. Over there, oh, sa bar area. Turo naman ni Carmela rito. Ilang sandali pa ay lakas loob na iyon na nilapitan ni Almira. Hi! Type mo ko? Diretsong tanong niya sa lalaki na kasalukuyang nakaupuroan sa may bar area. Paano kung sabihin kong oo? Tusong sagot naman ng lalaki sabay lagok sa iniinom na beer. Mabilis naman itong kinontra ni Almira. Kaso hindi kita type eh. Sorry. Sabi naman ni Almira at saka akmang tatalikod na nang biglang pigilan siya ng lalaki. Ang arte mo ah, magkano ka ba? Galit na tanong ng lalaki na tila napahiya sa sinabi at inasal na iyon ni Almira. Aba bastos ka. Anong palagay mo sa akin? Prosty? I'm not for sale. Mariing sagot naman ni Almira sa kanya. Pakipot ka pa ha? Sagot naman ng lalaki at mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ng babae. Halata naman sa itsura ni Almira na hindi na siya komportable sa inaasa ng lalaki, kaya ay nagpupumiglas na siya. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Pagpupumiglas niya pa. Ilang sandali pa ay sumulpot na si Ram. Sir, bingi ka ba? Sabi niya bitawan mo raw siya, diba? Sabi niya sa lalaki. Nagulat naman si Almira at namilog ang mga mata nang makita roon si Ram. Ram? Utal na banggit ni Almira. Galit na tumingin naman sa kanya ang lalaki. Sino ka bang pakialamero ka? Tanong niya kay Ram. Boyfriend niya ako, kaya lubayan mo siya. Diretsang sagot naman ni Ram at saka inagaw na ang braso mula sa pagkakahawak ng lalaking yun. Halika na, sabi ni Ram kay Almira. Wala na rin nagawa pang lalaki kaya pinaubaya niya na kay Ram ang dalaga. Sa halip na magstay pa roon ay dumiretso na sila sa may parking kung nasaan ang kotse ni Ram. Hoy, bakit mo ginawa yun? At saka bakit andito ka? Hinahanap mo ako, no? Tuloy-tuloy na tanong ni Almira kay Ram. Ngunit tahimik lang si Ram sabay in-start ang sasakyan. Gusto ko lang naman mag-unwind. Tapos biglang nakita kita. Huwag mong pag-isipan ng kung ano. At saka kapatid ka ng girlfriend ko. Natural lang na ipagtanggol kita. Sagot ni Ram at nagsimula ng magmaneho. Ay, alam mo, katulad ka rin ng mga kamag-anak ko. Kung wala si Aiko, at kung hindi ko siya kapatid, siguro walang magmamahal at magmamalasakit sa akin. Sabi naman ni Almira sabay na pasandal sa kanyang kinauupuan. Nagtaka naman si Ram sa sagot niya iyon ni Almira. May pinagdadaanan ka ba? Kunot noong tanong sa kanya ng lalaki. Lagi naman eh. Hanggat nariyan si Aiko, hindi mawawala mga insecurities at isipin ko. Lagi na lang akong kinukumpara sa mga naaabot ni Aiko. Kesyo, sayang daw ako dahil bumagsak lang ako sa pagmamodelo. Kesyo mas magaling daw si Aiko. Mas proud sila kay Aiko. Si Aiko ang perfect at mabait, tapos ako naman suwail at black sheep. Alam mo ba, Ram? Pag ganito-ganito lang ako. Pero ang sakit-sakit na. Nasasaktan din ako. Simula nang mawala si Daddy, nawalan na rin ako ng kakampi. Hindi nila naiintindihan ang dahilan kung bakit nagkandaletse-letseng pag-aaral ko. Si Daddy na nga lang nag-iisang nakakaintindi sa akin. Nawala pa.
Maluhaluhang sabi naman ni Almira at tuluyan ang naglabas ng sama ng loob kay Ram. You can cry, sige lang, ilabas mo yan. You can express your feelings freely and release the pain. You can even use my shoulder. Nakaramdam naman ng awa si Ram sa mga sinabing iyon ni Almira na tila ay malalim na nga ang pinaghuhugutan. Thank you, Ram. Pasasalamat naman ni Almira. Nabaling naman ang kanyang atensyon sa binata. Anyway, ikaw, bakit ka nasa club kanina? Magkagalit na naman ba kayo ni Aiko? Usisa pa ni Almira. Nagkaroon lang kami ng kaunting misunderstanding last night. Tugon naman ni Ram. Okay lang ba na malaman kung anong misunderstanding na yon? Muling tanong naman ni Almira. Niyaya ko siyang magpakasal. Pero she's not ready pa daw. Pag-amin naman ni Ram, nahalata pa rin dismayado sa nangyari. Ha? Ang gaga naman nun. Sabi mo nga nag-iisa ka na lang sa mundo. Tapos ayaw niya pang i-grab. Ay, sabi ko sa'yo workaholic yon. At mas mahal na ng trabaho kaysa sa'yo. Mariing sagot naman ni Almira kay Ram. Medyo napapagod na nga ako Sorry ha, dahil kailangan mo pang marinig to. You're still her sister. Pero minsan napapagod din ang puso Minsan, kine-question ko rin kung mahal nga ba niya talaga ako. Wika naman ni Ram. Huwag ka nang malungkot, andito naman ako. You can count on me. Bakit ba kasi hindi na lang ako ang minahal mo? Muling makahulog ang biro pa ni Almira kay Ram. Kaya napatingin naman sa kanya ang binata. Biro lang, sagot naman ni Almira. Ilang sandali pa narating na rin nila ang bahay ni na Almira. We're here, pasok ka na. Utos na Ram. Ram, pwede bang akayin mo muna ako hanggang sa kwarto? Feeling ko kasi matutumba na ako Pakiusap naman ni Almira. Sigurado ka? Baka gising pa ang lola mo at si Aiko. Baka kung ano pang isipin ng mga yon. Wika naman ni Ram na may pag-aalala. Ngunit sadyang tuso ang babae kaya nagpumilit pa rin sa kagustuhan niya. Tulog ng mga yon sa oras na to. Sige na please Ram. I can't walk na rin. Pagpupumilit niya pa sa lalaki. Wala na rin namang nagawa pa si Ram kaya inalalayan niya na si Almira patungo sa kwarto nito na halos katabi lamang ng silid ni Aiko. Alas 8 pa lang ng gabi noon kaya hindi pa rin tulog si Aiko ng mga oras na yon. Okay, come here. Sabi ni Ram at saka inalalayan na si Almira. Nang makapasok sila sa loob ay tahimik at marahan nilang binaybay ang hagdanan patungo sa kwarto ni Almira. Nang makapasok sila roon ay mabilis niyang hinalikan si Almira sa kanyang mga labi. Almira! Mahinang sabi ni Ram at mabilis na kumalas kay Almira. I love you, Ram. Ako na lang kasi ang mahalin mo. Sabi ni Almira habang nakahawak sa mukha ng binata. Almira, mali to! Wika ni Ram. Walang mali. Sa taong nagmamahal, Ram. Sagot ni Almira. At tuluyan na ang may nangyari sa kanilang dalawa. Dahil sa kasabikan ay hindi na nila namalayang nakapinid lamang ang pinto, kaya nang lumabas si Aiko sa kanyang silid, ay nakita niya kaagad ang mga ito. At doon ay bumagsak ang kanyang mga balikat at nagulat sa kanyang nakita. Ram? Ate Almira? Gulat at maluhaluhang sambit ni Aiko sa dalawa. Napabalikwas naman ng dalawa lalong-lalo na si Ram. Aiko! Sabi niya. Walang hiya kayo. Walang hiya ka, ate. Paano niyo nagawa sa akin to? At doon ay tuluyan ng lumuha ang mga mata ni Aiko. Susugurin sana ni Aiko ang kapatid, ngunit bigla siyang naitulak ni Ram. Tama na, Aiko! Sigaw pa ni Ram. Bigla namang lumabas rin si Lola Sol sa kanyang silid at tinungo na ang mga ito. Ano bang nangyayari dito? Tanong ni Lola Sol. Napatingin naman si Lola Sol kay Almira na ang tanging sablot na lamang ay ang kanyang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Almira, ano to? Nagtatakang tanong ni Lola Sol kay Almira. Yumuko na lamang si Almira at hindi na lamang sumagot. Habang si Ram
ay nagsuot na ng kanyang saplot at saka hinabal si Aiko na kumaripas ng takbo palabas. "Please, Aiko, let me explain. Maling iniisip mo!" Sigaw ni Ram habang habol-habol palabas ng bahay si Aiko. "At ano ang tama, Ram? Ano? Porke ba't ayaw kong magpagalaw sa'yo ay hahanap ka na ng iba? Kung mahal mo talaga ako, makakaya mong maghintay. Sinira mong tiwala ko sa'yo. At sa kapatid ko pa, ha?" Umiiyak at mariing sabi ni Aiko kay Ram. "Patawarin mo ko, Aiko. Dala lang yun ng alak. Pero wala akong nararamdaman para kay Almira. Ikaw ang totoong mahal ko, Aiko. Please, maniwala ka." Pagmamakaawa naman ng lalaki. "Umalis ka na. At wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin." Bulalas pa ni Aiko. "Aiko, please!" Muling pagmamakaawa ni Ram. Ngunit ayaw na siyang pakinggan pa muli ng dalaga. "Umalis ka na!" Sigaw ni Aiko, tuluyan ng umalis si Ram. Samantala, sa bahay naman ng mga De La Fuente, na nagmamay-ari ng sikat na accounting firm na pinagtatrabahuhan ni Aiko, ay seryosong nag-uusap ang mag-amang Mr. Simon at Justin. "Justin, prepare yourself. Dahil by next week ay papakilala na kita sa kumpanya bilang new acting CEO. Kaya ngayon pa lamang, iwanan mo na yung alak at barakada. Dahil isang seryosong responsibilidad na ito. Huwag ka nang tumanggi. Dahil this time ay wala ka ng choice. Kaya sinasabi ko sa'yo noon pa lamang na mag-focus ka sa business at studies mo. Dahil sooner or later ay ikaw nang magpapatakbo ng buong kumpanya." Wika ni Mr. Simon De La Fuente, ang ama ng nag-iisang tagapagmana ng De La Fuente Corporation na si Justin De La Fuente. Happy-go-lucky at friend is life ang status ng buhay ngayon ni Justin. Wala sa puso niyang pagpapatakbo ng negosyo dahil para sa kanya ay ito ang pinaka-boring na gawin. Ngunit wala siyang choice dahil solong anak lamang siya, kaya siya lang may karapatang sumambot ng mga tungkulin at responsibilidad kapag wala ng kakayahan ng kasalukuyang CEO na patakbuhin ito. Babaero at umikot lamang sa pagbabar at pambababae ang buhay ni Justin, kaya naisipan ng kanyang ama na ipaubaya na sa kanya ang lahat para maging seryoso na siya sa kanyang buhay. "Dad, how many times do I have to tell you na ayoko magpatakbo ng negosyo? Magpapilot na lang ako or anything, kung ano pang gusto mo. Basta wag lang ang pagiging CEO." Mariing pagsalungat naman dito ni Justin. "No? Napagdesisyonan ko na yan, Justin, kaya wala ka na magagawa. Sa isang linggo ay ipapakilala na kita at ihaharap na kita sa kanila. And my decision is final." Sagot naman ni Mr. Simon. At saka iniwan na roon sa loob ng opisina si Justin na masama pa rin ang loob sa nangyari. Ilang beses nang tinangka ni Justin na lumayas o magrebelde sa kanyang ama, ngunit bandang huli bumabalik pa rin siya rito. Palibhasa ay laki sa layaw at luho at walang ibang alam na gawin sa buhay kaya kusa siyang bumabalik sa kanila kapag sinimula ng tanggalin ng kanyang ama ang mga koneksyon nito at bank accounts, maging ang kanyang personal car. May kababata siya. At iyon ay si Luna. Matalik na magkaibigan ng kanilang mga magulang at mga standard din ng mga business tycoon sa industriya ng pagnenegosyo ang kanilang mga magulang. Mga bata pa lamang sila ay pinagkasundo na silang dalawa, ngunit mariing tutol dito si Justin at maging si Luna ay tutol din dahil may iba siyang nagugustuhan. Sa kabilang banda ay binuhos na lamang ni Justin ang sama ng loob sa paglalasing at pagbabar. Nagtungo siya sa bar na lagi niyang pinupuntahan na halos luhod samba na ang gawin sa kanya ng mga tao roon, lalo ng mga kababaihan. Ngunit magpaganon pa man ay wala pang babayang naglalakas loob na lumapit sa kanya at magpakilala o kausapin man lamang siya. Dahil likas na suplado si Justin. Tanging si Luna lamang ang babaeng nakakalapit sa kanya at wala nang iba. "Bro, bakit mukhang bad trip ka na naman?" Tanong ni Luke, kaibigan ni Justin. "Bad trip si Dad eh. He's starting to manipulate my life again." Masamang loob na sagot ni Justin. Habang hawak ang bottle of beer at nakamasid sa mga babaeng nagsisimula ng maging wild na nagsasayaw sa dance floor. "Why? Magiging CEO ka na talaga?" Tatawa-tawang tanong ni Luke. Napalingon na lamang sa kanya si Justin at saka sinamaan ito ng tingin.
What the hell is funny? It's a curse, Luke, and I hate it. Sabi ni Justin sa kaibigan sabay irap. Easy, dude. Alam mong dapat natin gawin. Shot na lang natin yan. Shot pa. Kasabay ng malakas na tugtugan ng hiyawan naman ng mga tao doon sa loob ng bar. Walang pakialamanan, ngunit sa isang lalaki lamang nakafocus ang tingin ng mga kababaihan, at iyon ay kay Justin. Kahit wala itong ginagawa, ay tila nabibihag niya na kaagad kung sino man ang magkamaling mapatingin sa kanya. At isa na doon, si Aiko. Dahil sa labis sa sama ng loob ni Aiko, ay nagpalipas siya ng oras sa bar, kahit hindi naman niya talaga ito ginagawa. She wants to release the pain and forget her feelings of being cheated and hurt. Sa sobrang kabaitan niya ay lagi siyang naaabuso, naluloko. Kaya this time, she wants to come out with her shell and enjoy being alone, without Ram, anymore. Habang nagsasayaw sa dance floor ay tila may tama na rin ang alak ay hindi maiwasan ni Aiko na makinig sa usapan ng ilang kababaihan na nasa kanyang paligid. Ang gwapo talaga ni Justin, ano? Sabi pa ng isang babae. Kaya nga kaso suplado. Pero ayos lang kasi gwapo naman. Sagot naman ng isa. True, kaya nga halos gabi-gabi ako narito sa bar dahil sa kanya. Wika naman ng isa na kilig habang nagsasayaw at nakatitig kay Justin. Dala na rin ng tama ng alak ay palihim na sinundan ni Aiko ang direksyon ng tingin ng mga babaeng yon kung sino bang tinutukoy nila. Nang masimpatan niya kung sino iyon ay bigla siyang naglakas ng loob na puntahan si Justin na tila wala na sa kanyang sarili. Dahil sa second floor pa iyon ay kinailangang akyatin ni Aiko ang mahabang hagdanan kahit unti-unti na siyang nawawala ng balanse. Pilit niyang hinahawi ang mga taong madadaanan niya na walang kamalay-malay na pinagtitinginan na siya ng mga taong nandoon. Matagumpay niyang narating ang harapan ng VIP room at doon nakita niya agad si Justin dahil sa babasagin ng buong silid na iyon. Nagtaka naman si Justin sa ikinikilos ni Aiko at tila hinihintay ang susunod nitong gagawin. Papasukin mo ako! Utos ni Aiko sa bouncer sa lasing na boses. Hindi kami basta-basta nagpapapasok dito hanggat walang permiso ni Sir Justin. Sino ka ba? Matapang na sagot naman ng bouncer na nakahalukip-kip ang mga matitipon ng mga braso. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang Chief Accountant ng De La Fuente Corporation, ang pinakamalaking accounting firm sa bansa. Ibig sabihin, ako nagko-compute ng mga pasahod ng buong empleyado ng DF Corporation. Kaya papasukin mo ko dahil may business ako dyan. Dyan, sa lalaking yan. Papikit-pikit pa ang mga mata ni Aiko na tila hindi na alam ang ginagawa. Nagsalubong na rin ang kilay ni Justin at napapaisip kung ano bang nangyayari sa labas. Dan, anong nangyayari dyan? Sigaw ni Justin sa bouncer. Iniwan saglit ng bouncer sa labas si Aiko at saka lumapit kay Justin. Boss, may business daw siyang kailangan sa inyo. Chief Accountant daw siya ng DF Corporation. Pero mukhang lasing na lasing ng babae Sambit naman ng bouncer sa kanyang boss na si Justin. DF Corporation? Taas kilay na tanong ni Justin habang pinagmamasa ng babae sa malayo na nakatuon na ang noo sa may pintuan ng VIP room. At kaunting ihip ng hangin na lang ay siguradong babagsak na ito. Sige, papasukin mo. Ikinagulat naman ito ng bouncer dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay may pinaundakang babae doon sa loob si Justin. Kaya pagkasabing yon ay kaagad na siyang sumunod dito. Miss, pumasok ka na raw, sabi pa ng bouncer kay Aiko. Sa mga oras na yon ay tila nagulat ang mga babaeng nasa dance floor na kani-kanina lamang ay nag-uusap tungkol dito. Hindi sila makapaniwalang i-entertain ni Justin si Aiko na nakasuot pa ang kanyang accountant uniform na sabi ng iba ay para raw manang. Pagkapasok sa loob ni Aiko ay pagewang-gewang na siyang naglakad patungo sa harapan ni Justin. Hoy! Panimula ni Aiko nang marating niya ng harapan ng binata. Pinagmasdan siya ni Justin mula ulo hanggang paa at napangisi lamang siya. So, what do you want from me? Taas kilay na tanong ni Justin sa dalaga. Wala akong kailangan sa'yo.
Balita ko, babaero ka raw at laging nanloloko ng mga babae. Diretsang sabi ni Aiko. Napataas naman ang kilay ni Justin sa pagtataka. Anong pinagsasasabi mo? You're drunk. You better go home. At isa pa, hindi tinatanggap ang ganyang outfit dito sa bar. Wika naman ni Justin. Hindi na alam ni Aiko ang kanyang ginagawa at halata sa kanyang kilos at pananamit na hindi talaga siya sanay sa ganitong lugar. Ilang saglit pa ay bigla na lamang lumuha si Aiko. Ano? Boring din ako sa paningin mo. Pare-pareho kayong mga lalaki. Pare-pareho kayong mga manluloko at manggagamit. Binigay ko rin naman ang lahat Mahal naman kita. Pero bakit hindi ka nakahintay? At sa kapatid ko pa. Akala ko ba mahal mo ako? Pero bakit mo ako niloko? Bakit? Napaluhod na si Aiko sa kaiiyak at napasubsob na ang mukha sa babasaging mesa na nasa harapan ni Justin. Nagkatinginan na lamang sina Justin at Luke sa inaasta ngayon ni Aiko. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang eksena na Aiko. Kahit hindi niya nakaya ay pinilit pa rin niyang makatayo at ngayon ay umupo na siya sa tabi ni Justin. Hey, what are you doing? Sabi ni Justin na napabalikwas sa ginawa ni Aiko. Ilang segundo rin silang nagtitigan. Malalim na nakatitig sa kanyang mga mata si Justin na tila may kung ano sa kanyang puso na bigla na lamang abnormal na pumintig na mabilis. You're a cheater! Kaya itong dapat sa'yo! Sa hindi inaasang pagkakataon, ay bigla na lamang sinukahan ni Aiko si Justin sa kanyang katawan. Napahawak si Luke sa kanyang bibig at nanlaki ang mga mata. Damn! Inisasabit ni Justin. Tuluyan ang nawala ng malay si Aiko at napahiga na sa sofa ang kanyang kinauupuan. Dan, bring her to my car. Now! Galit na utos ni Justin sa bouncer at saka tumayo na at nagtungo palabas ang VIP room. Naiwan na roon si Luke na napangisi at napailing na lamang dahil tila nakahanap din ng katapat si Justin. Binuhat na ng bouncer si Aiko at isinutod na kay Justin patungo sa kotse nito. Iwan mo na kami. Utos pa ni Justin sa bouncer. Sir, saan po tayo? Tanong ng kanyang driver. Sa kondo. Tugon niya habang naiinis sa pinunasan ng suot niyang itim na long sleeve na sinukahan ni Aiko. Samantala, si Aiko naman ay mahimbing na natutulog na tuluyan ang nawala ng bisyo ng buong gabing yun. Napatingin na lamang sa kanya si Justin at napailing na lamang. Nang makarating sa kondo ay kaagad na nagtungo sina Justin sa kanyang suite at doon ay iniwan na ng driver si Aiko na nakalumpasay sa kama ni Justin. May ipag-uutos pa po ba kayo, sir? Tanong ng kanyang driver. Wala na, makakaalis ka na. Sagot naman ni Justin at tuluyan ng umalis ang driver. Nang sila na lamang ni Aiko ang nasa kanyang suite ay sandali niya itong pinagmasdan habang hinuhubad ang kanyang damit na nasukahan. What a poor girl. It seemed na niloko at pinagpalit. Mahinang sabi ni Justin sa sarili. Bigla namang umimik si Aiko na mababaw lang pala ang tulog. Hoy, cheater! Narinig ko yon, ha? Sagot ni Aiko sa tinatamad na boses habang feel na feel ang pagkakahiga sa kama ni Justin. Gising ka pa pala. Hoy, hindi mo ba alam kung magkano tong damit na sinukahan mo? Tanong ni Justin kay Aiko, pero tila nakikipag-usap lang siya sa hangin. Wala akong pakialam. Dapat lang yan sa'yo kasi manluloko ka. Magsama kayo ng Ram na yon. Mga manluloko kayo. Wika naman ni Aiko na galit pa rin sa nangyari sa kanila ni Ram. Sandali namang bumangon si Aiko at saka tumingin kay Justin. Muli niya itong tinitigan. Ngunit sa pagkakataong ito, ay half-naked na lamang si Justin. Kaya pakiramdam niya ay biglang nawala ang kanyang pagkalaseng na makita niyang matikas at malaman itong mga kalamnan at dibdib. Ilang sandali ring nakapako ang tingin doon ni Aiko nang bumalik na ito sa ulirat tsaka umiwas na ng tingin. What? You wanna taste it? Panunokso pa ni Justin habang nakangisi sa dalaga. Binaling na lamang ni Aiko ang tingin sa paligid at saka utal na sumagot. Pagkain ba yan para matikman? At isa pa,
mukhang hindi naman masarap. Utal pa na sabi ni Aiko. Bakit hindi mo tikman para masabi mong hindi nga masarap? Dahan-dahan ang lumapit si Justin patungo kay Aiko na tila may binabalak na masama. Habang ang dalaga naman ay abot-abot ng kaba na animoy gusto nang sumigaw ng rape sa buong lugar. Anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit, sisigaw ako rito. Utal na sabi ni Aiko. Ngunit tila hindi nagpaawat si Justin sa kanyang binabalak, kaya hindi siya nakinig kay Aiko. At isa pa ay soundproof ang buong suite, kaya kahit magsisigaw pa roon si Aiko, ay wala pa rin makakarinig sa kanila. Alam ko namang ito ang habol mo, hindi ba? Marami na akong na-encounter na ganyang babae, na kunwari ay umaarte sa una. Pero pagdating sa bandang huli, gusto lang pala akong maikama at matikman. Kaya ito na, pagbibigyan na kita. Hindi man pasok sa standards ko ang style mo, ayos na rin. Pasalamat ka na sa mood ako ngayon. Wika ni Justin at tuluyan ang nakarating sa harap ni Aiko. Bumilis naman ang tibok ng puso ngayon ni Aiko at nanginginig na sa kanyang kinauupuan. Ngayon lang ito naranasan ni Aiko dahil kailanman ay wala pa namang nangyari sa kanilang dalawa ni Ram. Ayaw pa niyang isuko ang kanyang pagkababae dahil para sa kanya ay sagradong bagay ito at hindi dapat basta-bastang ibinibigay o isinusuko kahit pa matagal na kayong magkasintahan ng isang tao. Ito rin kasi ang maipagmamalaki niya sa kanyang sarili na iniingat-ingatan niya sa tanang buhay niya. Hoy, nagkakamali ka. Wala akong ibang habol sa'yo, no? Lasing lang ako kanina, kaya wag mo pag-isipan yon ng masama. At isa pa, wala akong pakialam sa katawan mo. Sigurado ako na kahit hindi ko tikman yan, mas masarap pa rin ang pizza dyan. Kaya lumayo ka nga sa akin. Mataray na sabi pa ni Aiko, na asiwang-asiwa pa rin sa inaasta ni Justin na tila inaakit siya. Lumang estilo na yan, huwag ka na mag-inarte at pakipot. Huwag kang mag-alala, dahil after this, sisiguraduhin kong makakalimutan mong pangalan mo. And I will give you next and last chance para makasama pa ako. You want that? Tuloy pa rin ang pang-aakit ni Justin kay Aiko, kaya ang dalaga hindi na rin mapakali sa kanyang kinauupuan. Lumayo ka nga! Sigaw ni Aiko ngunit mabilis na naagaw ni Justin ang kanyang dalawang braso at saka tuluyan na siyang inihiga sa kama. Please don't! Virgin pa ako! Nakapikit ang mga matang sabi ni Aiko. Para sa kanya ay iniingat-ingatan niya ito, ngunit mahirap pala siya aminin sa isang lalaki kapag nandun ka na sa isang sitwasyon na masusubok ang katatagan ng pagkababae mo. Seriously? Taas kilay na tanong naman ni Justin kay Aiko. Yes! Kaya please, umalis ka na riyan. Pagmamakaawa pa ni Aiko. Sa sinabit, pagtatapat na iyon ni Aiko ay tila nahimasmasan si Justin. Kusang sumunod ang kanyang katawan na kumalas sa mahigpit na pagkakahawak sa mga braso ni Aiko. Nilubayan niya ang dalaga at saka napangisi. Ito rin ang unang karanasan at pagkakataon na makatagpo si Justin ng isang birhen kaya hindi niya na tinuloy ang kanyang pinaplano. Ayaw rin naman ni Justin na may mangyari sa kanila na napilitan lamang ang babae na malayo sa bokabularyo niya, kaya hindi na siya nagpumilit pa. Okay, you can use my condo. You can sleep over here dahil hindi rin naman kita hahayaang umalis ng ganyan ang itsura mo. Don't worry, I will leave para sa kapayapaan at katahimikan ng isip mo. I gotta go, sabi pa ni Justin. Oo. Bad boy ang tingin ng iba kay Justin at wala pang sino man ang nakakaalam o nakakakita ng good side nito. Wala rin namang pakialam si Aiko dahil unang-una ay hindi naman talaga interesado si Aiko sa kanya. At hindi talaga siya magiging interesado rito dahil kahit papaano, kahit niloko siya ni Ram, ay mahal pa rin niya ito. At umaasa na maayos pa nila ang relasyon nila kahit may lamat na. Samantala, hindi na rin umalma pa si Aiko at sumunod na lamang sa gusto ni Justin. Isa pa, hindi niya rin magagawang umuwi ng ganoon ang itsura. Tapos ay amoy alak pa dahil paniguradong hinihintay pa rin siya ng kanyang lola at kapag nakita siya sa ganoong sitwasyon, ay siguradong madidismaya ito.
Kinaumagahan, pagkamulat ng mga mata ni Aiko, ay dali-dali na rin siyang umalis ng kondo. Gusto pa sana niyang magpasalamat kahit na papaano kay Justin, ngunit talagang umalis pala ito kagabi at sa kanya na pinaubaya ang buong suite. Ngunit dahil wala roon ang binata, ay hinayaan na lamang ito dahil ang mahalaga ngayon sa kanya ay walang nangyaring kababalaghan sa pagitan nilang dalawa ni Justin. Na makauwi siya ay tama ngang hinala niya na hinihintay siya ng kanyang lola Sol doon sa kanilang sala at doon na rin nakatulog at inabot ng umaga. Pagkabukas niya ng pinto ay mabilis nang naalimpungatan ng matanda at marahan nang iminulat ang kanyang mga mata. Aiko, ikaw na ba yan? Mahinang sabit ng kanyang lola. Inayos ni Aiko ang kanyang damit at buhok at saka humarap sa kanyang lola. Opo, la. Ako na po ito. Magtuloy na po kayo ng tulog sa itaas. Huwag niyo na po akong alalahanin. Ali po kayo at sasamahan ko po kayo. Nilapitan niya ang kanyang lola at saka tinabihan sa may sofa na kinahihigaan ng kanyang lola. Ngunit sa halip na sumunod sa kanyang apo ay muli niya itong tinitigan sa kanyang muka. Ayos ka lang ba, apo? Mahinahong tanong sa kanya ng kanyang lola Sol. Ilang segundo rin siyang natahimik bago nakasagot. Ayos lang po ako, lola. Huwag niyo po akong alalahanin. At huwag na po kayo mag-isip. Sige na po. Alam ko po hindi pa maayos ang tulog ninyo kaya magpahinga na po kayo sa taas. Tapos mag-aayos na rin po ako ng aking sarili dahil maaga pong pasok ko ngayon. Tara na po. Kahit masama pa rin ang loob ni Aiko at tabis pa rin nasasaktan ay kailangan niya pa rin ipakita sa lahat na malakas at lumalaban siya. Nakaya niyang pagsubok na iyon at hindi siya mahina. Kapag hindi rin niya kasi sinabi ang mga salitang iyon sa kanyang lola, ay hindi pa rin makakampante ang isipan at kalooban ng matanda, kaya pinagtakpan na rin niya ang kanyang nararamdaman. Huwag na lamang mag-alala pa ang kanyang lola Sol. Samantala, simula ng gabing yon ay hindi na nawala si Aiko sa buong sistema ni Justin. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na ipa-check up kung sa DF Corporation nga ba ito nagtatrabaho bilang isang chief accountant. At nang mapatunayan nga doon nga ay tila biglang may pumasok sa kanyang isipan na isang desisyon. Ikaw ba talaga yan, Justin? Nagtatakang tanong ni Mr. Simon kay Justin na kasalukuyang nakaupo sa harapan ng kanyang ama ngayon sa opisina nito. Yes, Dad. Pumapayag na ako. You should be happy, right? At napag-isip-isip ko rin na hindi na nga ako pabata, kundi sa patanda na. Kaya kailangan ko nang ayusin ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya sige, tinatanggap ko ng pagiging acting CEO ng DF Corporation. Wika ni Justin sa kanyang ama na buong-buo na ang loob. Napagdesisyon na ni Justin na tanggapin ang alok na iyon upang mas mapalapit kay Aiko, upang makontrol ito at mamanipula. There's something with Aiko na humuli sa diwa ni Justin, kaya biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ikinagalak naman ito ng kanyang ama dahil sa wakas ay gagawin niya na ang bagay na ito ng kusang loob at hindi na napipilitan lamang. Masaya akong marinig mula sa iyo yan, iho. Kung ano man o sino man ang nag-udyok sa iyo niyan para tanggapin ang offer, ay masasabi kong makakabuti yan sa iyo. Next week, ipapakilala na kita sa buong kumpanya, kaya be ready. Masayang sabi ni Mr. Simon kay Justin. Next week? Hindi na ako makakapaghintay, Dad. I want to meet my employees na and share my ideas. Pwede ba ngayon na lang? Besides, I'm ready. Ready na ako, Dad. Pamimilit pa ni Justin. Saka gustuhang makitang muli si Aiko. Are you sure? Kunot noong tanong ni Mr. Simon kay Justin. Yes, Dad. Buong loob na sagot naman ni Justin. Wala na rin nagawa si Mr. Simon kundi pagbigyan ng hiling ng anak. Sa isip din niya ay minsan lang ito mangyari na mag-initiate si Justin. Kaya baka maudlot pa. Okay, I'll call my secretary there. Ipapaayos ko ang lahat ng kakailanganin mo roon, even your office. Then I'll call you if ayos ng lahat. Okay lang ba yon? Tanong ni Mr. Simon. Yes, Dad. Just make it quick, okay? Just call me. Nasa baba lang ako. Bye, Dad! Nakangiting sabi pa ni Justin. Pagkalabas ang pintuan ni Justin ay napailing na lamang si Mr. Simon at napangiti.
dahil sa malaking pagbabago sa ikinikilos ng kanyang anak. Hinayaan na lamang niya ito dahil tila alam naman ni Justin ang kanyang ginagawa. Samantala, sa opisina naman, ay walang buhay pa rin nagtatrabaho si Aiko. Hindi nadala ng hangover kundi dala pa rin ang ginagawang panluloko sa kanya ni na Almira at Ram. Habang tamad na nagtitipa sa keyboard ng kanyang computer, ay lumapit si Sally, ang close friend ni Aiko sa opisina sa kanya. Aiko, balita ko may bago raw na acting CEO ngayon. Pumayag na raw ang anak ni Mr. Simon. Excited pang sabi ni Sally sa lutang na si Aiko. Ngunit tila wala malang narinig ang dalaga at tuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Hoy, okay ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Hinawakan ni Sally ang noo ni Aiko upang i-check kung nilalagnat ba ito. Okay lang ako, Sally. Siguro, kailangan ko lang mapag-isa at makapag-isip-isip. Mahinahong sabi ni Aiko kay Sally na maluha-luha pa ang kanyang mga mata. Napatingin naman si Sally sa mga mata at dito ay napagtanto niyang walang sakit si Aiko, ngunit sigurado niyang masakit ang puso ng kanyang kaibigan. Sis, you have my back, ha? Kung ano man yan, I'm always here for you. Mahinahong sabi ni Sally sa kanyang kaibigan. Ngumiti lamang sa kanya si Aiko at saka bumalik na muli sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa ay pumasok na ang sekretarya sa kanilang department upang i-anunsyo na padating na sina Mr. Simon at ang bagong acting CEO. Good morning, Accounting Department. Lahat po ay sa conference room ngayon. Padating na sina Mr. Simon at ang new acting CEO, sabi ng sekretarya. Tara na Aiko, sabay na tayo, sabi ni Sally. Sige sis, mauna ka na. Isi-save ko na lang to. Tugon naman ni Aiko. Si Aiko na lamang natitira sa may accounting department at ang lahat ay nasa conference room na. Nang ma-save niya na ang kanyang ginagawa ay nagtungo na rin siya sa conference room kung nasaan ang mga kasama. Tahimik na sa loob at isang boses na labang nangihibabaw. Ang boses ni Mr. Simon. Kaya naisip ni Aiko na bilisan na ang kilos dahil nasa loob na sila. Pagkabukas niya ng pinto ng conference room, ay napatingin sa kanyang lahat at maging si Mr. Simon at ang bagong acting CEO na si Justin. Tila nakakita naman ng anghel si Justin nang sa wakas ay nakita niya na si Aiko. Lumuwag ang kanyang mga ngiti at napakagat pa sa kanyang pang-ibabang labi. Kumpara sa kanya ay nakakaramdam siya ng tuwa nang makita si Aiko, kabaligtaran naman iyon ng sa dalaga. Nang makita at mamukhaan niya si Justin ay tila gusto niya na lang na lumubog sa kanyang kinatatayuan at lumunin ng lupa. Nang magsalubong ang tingin nila ni Justin, ay mabilis na siyang umiwas dahil baka mahalata pa ng iba na nagkakilala na sila. Miss Aiko, dahil late ka na, let me... Hindi pa man tapos ang sasabihin ni Mr. Simon ay mabilis na itong pinutol ni Justin at saka maginoon ng tumayo upang siya nang magpakilala sa kanyang sarili. Let me introduce myself, Dad. Good morning, Miss Aiko. I am Justin De La Fuente, the son of the former CEO, and now your new acting CEO. It's nice to see and meet you. Mariing sabi ni Justin, habang matilim na nakatitig kay Aiko na tila nangaakit na naman. Hindi naman mawari ni Aiko kung anong magiging reaksyon, ngunit dahil anak ng may-ari ang lalaking nasukahan niya sa bar noong isang gabi, at ang nagmamay-ari ng condo unit na tinulugan niya, kailangan niya pa rin magpakita rito ng respeto at kalimutan na nagkakilala at nagkita na sila, kaya ngumiti na lamang siya katulad ng naging reaksyon ng iba. Pagkatapos ng pagpapakilalang iyon ay mabilis nang bumalik si Aiko sa kanilang departamento, na mabilis pa rin naman ang pintig ng kanyang puso. Ngunit hindi pa man siya nakakaupo ay pinatawag na siya kaagad ni Justin sa kanyang sekretarya. Miss Aiko, sa CEO's office po, pinapatawag po kayo ni Sir Justin, sabi ng sekretarya. Nanlaki naman ang mga mata ni Aiko dahil sa isip niya ay mukhang sinasadya ito ng lalaki. Bakit daw? Utal na tanong naman ni Aiko. I-present niyo raw po sa kanya yung last month report, sagot naman ng sekretarya. Napakunot na lamang noon ni Aiko dahil sa walang katuturang utos ni Justin kaya ay sumunod na lamang siya.
Nang matunton na ni Aiko ang harap ng pintuan ng opisina ni Justin, ay huminga na muna ito ng malalim bago tuluyan ang buksan ito at pumasok na sa loob. Sir, pinapatawag niyo raw po ako? Utal na panimula naman ni Aiko. Humarap naman kaagad sa kanya si Justin na hindi naman maitatangging mas lumulutang ang kagwapuhan kapag naka-black suit at ayos na ayos ang buhok na to. Mas mukhang profesional at kagalang-galang. Yes, please. Have a seat. Maginoong utos ni Justin kay Aiko at kaagad namang sumunod ang babae. Thank you. Utal na tugon naman ni Aiko at saka inilapag na sa mesa ang mga hard copies ng mga reports na kailangan ni Justin. Ito po sir yung mga reports na kailangan niyo raw. Sabi ni Aiko. Napatingin naman si Justin sa mga papel na iyon. May I see? Wika niya. Saglit lang niyang tiningnan ng mga papel na iyon na animoy na unawaan na talaga niya at saka binalik na kaagad kay Aiko. Okay na yan, I trust you. No need to check that dahil alam kong magaling ka. Nakangisi niyang sabi. Napataas naman ang kilay ni Aiko. Bakit niyo po ako pinatawag dito? Nagtataka ang tanong naman ni Aiko kay Justin. Wala lang. Bakit? Masama ba? Tusong sagot naman ng lalaki na halatang kinukulit lamang ang babae. Umirap naman kaagad si Aiko at saka nagpaalam na kay Justin. Sir, marami pa po akong trabahong kailangang tapusin. Kung sa bar nakakapaglaro kayo, kapag wala kayong magawa, pues dito po sa corporate, ay hindi. At dapat na seryoso kayo. Mauna na po ako. Mataray na sabik ni Aiko na tila nakalimutan niya yata ang CEO ang kausap niya. Napagtanto niya lamang ito na makalabas na siya ng opisina. Shucks! Ano ba yung nasabi ko? Ay, bahala na nga. Ang tanga-tanga ko talaga. Mahinang sabi ni Aiko sa kanyang sarili. Hanggang sa makalipas ang mga araw ay patuloy pa rin ang pagpapapansin ni Justin kay Aiko na hindi niya akalaing mangyayari sa kanya to. Tila na love at first sight nga ang binata sa unang pagkikita pa lamang nila ni Aiko doon sa bar. Ngunit tila wala namang pakialam dito si Aiko dahil unang-una ay wala pa silang formal na closure ni Ram at umaasa pa rin siya sa kanyang nobyo. Sa kabilang banda naman, ay nadatna ni Aiko si Almira na kumakain habang siya naman ay kararating lamang galing sa trabaho. Pagpasok ni Aiko ay napatingin lamang siya kay Almira na tila walang pakialam sa nangyari sa pagitan nila. Nilampasan lamang ito ni Aiko ngunit pinigilan siya ni Almira. Aiko! Tawag ni Almira na parang walang nagawang kasalanan. Huminto naman si Aiko. Gusto ko lang malaman mo that I'm not sorry for what I've done. Dahil si Ram naman ang nag-insist. Kaya pinagbigyan ko lang. And secondly, may namumuunang connection sa aming dalawa. Para lang sa kaalaman mo. Dahil baka one day, baka mabigla ka na lang na kami na ni Ram. At least maaga pa lang ay sinasabi ko na sa'yo. Wika pa ni Almira. Pinilit na lamang napakalmahin ni Aiko ang kanyang sarili dahil kahit na papaano ay kapatid pa rin niya si Almira. Pero sa pagkakataong ito ay tila sumusobra na si Almira, kaya ipinatulan niya na ito. Ano bang kasalanan ko sa'yo, ha? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Kung ang idadahilan mo naman ay ang walang katapusan na pangungumpara na yan, pues, paulit-ulit ko ring sasabihin sa'yo na hindi ko kasalanan kung bakit miserable ngayon ang buhay mo. At ang tanging alam mo lamang na gawin ay manira ng buhay ng mga inosenteng tao. Pagkasabing iyon ni Aiko, ay kaagad na lumagapak ang isang malakas na sampal sa kanyang pisngi mula sa mga palad ni Almira. Walang hiya ka. Sinasabi ko na nga be. Pasanta-santita ka ba? Mesa demonyo ka lang naman pala. Kung makapanghusga ka, akala mo kilalang kilala mo na ako? Kung tutuusin, mas tinuturing ko pang kapatid ang iba kesa sa'yo. Bulalas pa ni Almira. Oo. Pareho lang tayo, ate. Mas tinuturing ko pang kapatid ang mga kaibigan ko kesa sa'yo. Na wala nang ibang ginawa kundi ang silipin ng silipin at pintasan ng pintasan ang mga nagawa ko. Kaya hindi mo masisisi kung gano'n na lang ang tingin sa'yo ng mga kamag-anak natin. Dahil ikaw mismo ang sumisira sa buhay mo at hindi kami.
Bawi pa ni Aiko. Sasampalin pa sana siya ni Almira ngunit muli siyang sumigaw. Sige! Sige ate! Ituloy mo! Yan naman ang ikakasaya mo, diba? Ang masaktan ako ng paulit-ulit. Sige! Malaya ka na. Saktan mo ako. Total kinuha mo na rin naman ang lahat sa akin. Inagaw mo na si Ram. Inagaw mo na yung buhay ko. Wala nang natitira sa akin. Kunin mo na lahat. Akala mo ba kasalanan kong magkaroon ng mga bagay na meron ako ngayon na wala ka? Hindi. Dahil hindi ko naman overnight o isang iglap lamang nakuha ang mga yon. Pinaghirapan ko rin yon. Marami rin akong sinakripisyo. Kaya kung sa tingin mo, ay hindi ko naman deserve yung mga bagay na meron ako, sige, binibigay ko na sa'yo. Sayong-sayo na. Kunin mo na lahat. Pagkasabing yon ay luhaan ng umalis ang bahay si Aiko. Napatulala naman si Almira sa nangyaring yon at tila nakaramdam ng konsensya sa kanyang puso. Samantala, pagkalabas naman ni Aiko ay hinarang kaagad siya ng isang lalaking kanina pa palang pinapanood at pinapakinggan ang sigawan ng magkakapatid. Si Justin. Pag-angat ng tingin ni Aiko na punong-puno ng luha ng mga mata, ay doon lalo bumuhos ang emosyon nang makita si Justin. Road trip? Nakakawala ng problema yon. Yaya pa ni Justin. Dahil gusto rin ni Aiko na mailabas ang kanyang sama ng loob ay sumama na siya kay Justin. Habang nasa biyahe ay patuloy pa rin ang paghahagulhol sa iyak ni Aiko. Napapatingin na lamang sa kanya si Justin at saka inabutan ito ng panyo. Inabot na lamang ito ni Aiko at hindi na nagpasalamat dahil sa walang tigil pa rin niyang pag-iyak. Ngayon, napagtanto ni Justin na ito siguro ang dahilan ni Aiko nung gabing naglalasing ito sa bar kung saan sila unang nagkita. Na talaga palang nasasaktan si Aiko ng mga panahong yon. Na akala ni Justin ay strategy at umaate lamang para makalapit sa kanya. Isinama ni Justin si Aiko sa pinakamataas sa lugar, doon sa kanilang lugar. Nakita na halos ang buong paligid. Baba ka na. Mahinang utos si Justin kay Aiko. Pinagbuksan niya ito ng pinto at patuloy pa rin sa pag-iyak si Aiko. Sige na. You can shout out loud here to release your pain. Walang ibang makakarinig sa'yo dito. Sige na. You're totally free here. Sabi pa ni Justin. Ilang sandali pa lamang ay sumunod na rin si Aiko. Marahan siyang bumaba sa sasakyan at saka nagtungo sa kinaroroonan ni Justin. Nakatitig lamang sa kanya si Justin. Sa lakas ng hangin doon ay nasasalimpad na ang kanyang buhok na lalo naman niyang ikinagwapo. Nakatayo roon si Aiko habang pinagmamasa ng buong lugar na patuloy pa rin ang pagpapatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at saka humugot muna ng lakas ng loob upang isigaw ang kanyang sama ng loob. Hindi ako mahina. Hindi ako nakakaawa. Malakas ako. Pero bakit? Bakit niyo nagawa sa akin to? Minahal kita ng sobra, Ram. Labis pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Pero bakit niyo nagawa sa akin to? Ang sama-sama niyo. Ano bang nagawa kong kasalanan sa inyo para pasakitan niyo ako ng ganito? Ano? Malakas sa sigaw ni Aiko. Habang si Justin naman ay nakatayo lamang sa kanyang likod na nakasandal sa kanyang sasakyan at nakahalukip-kip ang mga kamay. Pinagmasdan niya ang babae at bahagyang nakaramdam ng awa. Sa isip niya, iilan na lamang ang ganong klase ng babae sa mundo. Ngunit bakit may mga lalaki pa rin pinipili silang saktan? Oo, aminado siya na babaero siya. Pero never niya pa ito naramdaman sa mga babaeng nakasama niya. Never pa siyang humanga ng ganito sa isang babae. At tila nakuha nga ni Aiko ang buong sistema at atensyon niya nang walang kahirap-hirap at hindi sapilitan. Ilang minuto rin nakatayo roon si Aiko at saka bumaling na siya ng tingin kay Justin. Thank you. I think I'm okay now. Nakangiting sabi ni Aiko kay Justin habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Are you sure? After that, wala nang balikan, ha? Tusong tanong naman ni Justin. Baliw. Oo, okay na ako. Thank you. Thank you sa pagsama sa akin. Seryosong sabi pa ni Aiko. Wala yun.
base sa isinigaw mo, I think he doesn't really deserve you. You're one of a kind. At nangihinayang ako sa mga luhang iniluha mo nang dahil lamang sa isang walang kwentang lalaki, Aiko. Namumungay na ang mga matang sabi ni Justin. Tinabihan na rin ni Aiko si Justin at doon sa kanyang kinasasandalan at saka nakipagkwentuhan na rin dito. Nagmahal ka na ba? Seryosong tanong ni Aiko kay Justin. Nang seryoso? I guess hindi pa. Tugon naman ni Justin. Pues, hindi mo talaga malalaman pa ang tunay na nararamdaman ng puso kapag tunay ka ng umiibig. Mararamdaman mo yung kakaibang sakit na kailanman ay hindi mo akakalaing mararamdaman at mararanasan mo. At yun ang naramdaman ko dahil tunay na minahal ko si Ram. Pero sa ginawa niya, sa ginawa nila sa akin ng ate ko, bigla na lang din siyang nawala. Lahat nawala. Ang tiwala, kahit na pagmamahal na iyon ay kusang nawala. Nakakapagod din. Baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Kwento pa ni Aiko. Habang nagsasalita naman siya ay nakatitig pa rin sa kanya si Justin. At least na ilabas mo ng sama ng loob mo. Sana nakatulong ako. Nakangiting sabi naman ni Justin. Habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti na ring nagkakapalagayan ng loob sina Aiko at Justin. Habang sina Ram at Almira naman ay tila tinuloy na ang kanilang relasyon. Tuluyan na ngang inagaw ni Almira si Ram kay Aiko. At wala pa ring mukhang maihaharap si Ram sa dating nobya dahil sa kahihiyan. Nang sumunod na araw ay napabalikwas sina Aiko at Lola Sol na abala sa pagluluto ng may mag-doorbell. Naroon si Almira at nagsi-cellphone sa sala. Day off ngayon ni Aiko kaya ay nasa bahay lang siya ngayon. Ako na po, Lola. Mag-gayat na lang po kayo riyan. Nakangiting sabi pa ni Aiko at saka nagtungo na sa pintuan. Pagkabukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanyang isang magarbo at malaking bouquet of roses na animoy nasa 1,000 ang dami nito. Wow! Ang dami naman ito. Para po kanino to? Utal na tanong ni Aiko sa delivery man. Napasilip naman si Almira at bahagyang napangiti. Dahil sa isip niya, ay baka galing ito kay Ram at para sa kanya. Para po kay Miss Aiko? Sabi ng delivery man. Nadismaya naman ang mukha ni Almira at napaisip kung kanino galing ang mga bulaklak na iyon. Nabigla naman si Aiko, kaya pinuntahan na rin siya ng kanyang lola. Ang pagkarami-rami naman yan, apo. Ay kanino ba raw galing? Tanong ni Lola Sol na namamangha rin sa dami ng ganda ng mga bulaklak. Kay Mr. Justin de la Fuente po. May card din daw po riyan sa loob. Tugon naman ang delivery boy. Napangiti naman ang bahagya si Aiko nang malaman kung kanino iyong galing. Ilang buwan na rin ang nakalilipas ang mawala na talaga sila ng koneksyon ni Ram. At ngayon na lamang uli naramdaman ni Aiko ang kilig. Sige po kuya, akin na po. Maraming salamat po. De la Fuente baka mo apo? Hindi ba't doon ka nagtatrabaho sa mga De la Fuente? Namimilog ang mga mata ni Lola Sol na nagtanong. Tinulungan na rin niya ang apo na buhatin ng bouquet of flowers na iyon at saka ipinatong na sa may mesa. Tahimik lamang na nakamasid si Almira sa ginagawa ng dalawa na tila naiintriga. Katulad ng sinabi ng delivery man ay may card daw na nakalagay doon kaya kaagad niya itong hinanap. Pagkakita niya sa card ay kaagad niya itong binuklat at binasa at ito nakasulat. Labas ka! Pagkabasang yon ay tila nagtaka si Aiko kaya sumunod na lamang siya sa nakasulat doon sa card. Pagkalabas niya ay nakasunod na rin sa kanya ang kanyang lola at nakasilip na si Almira sa may bintana. Doon niya nadatnan si Justin na nakatayo habang nakangiti sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang lola Sol at ni Almira dahil sa likod ng lalaki ay may malaking banner na may nakasulat. Lola Sol, maaari ko po bang ligawan ng inyong apo? Hindi naman makapaniwala si Aiko sa natutunghayan niya ngayon. Hindi niya akalaing ang isang Justin de la Fuente na babaero, mayabang at walang direksyon ng buhay, ay mag-aabala ng ganito para lamang sa kanya. Matagal na rin namang naghilom ang sakit sa puso niya na dulot ni na Almira at Ram. Kaya sa tingin niya ay deserve na rin naman niyang sumaya.
Hindi katulad ni Ram, never pa itong dumalaw sa kanyang bahay at kailanman na hindi pa nakakwentuhan ng kanyang lola dahil ang gusto ni Ram ay laging may mangyari kaagad sa kanila. Kaya hindi na rin siya nakapagpalagay ng loob ng kanyang lola kahit umabot sa 1 taon ng kanilang relasyon ng pagganon-ganon na lamang. Ngunit para sa kanya, kung mahal mo talaga ang isang tao, handa ka dapat na maghintay para sa kanya. Handa ka magsakripisyo para sa kanya. At yon ang hindi nagawa ni Ram. Kaya noong tinangka nitong muling makipagbalikan kay Aiko ay hindi niya na ito pinayagan at hinayaang makapasok muli sa kanyang buhay. Samantala, habang nakatayo roon si Justin ay hindi naman mapigilan ni Aiko ang mapangiti dahil hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang nababasa ngayon na hindi na permiso niyang kanyang kailangan, ngunit ang permiso na ng kanyang lola. At ito ang hindi nagawa ni Ram. Napayakap naman si Lola Sol sa kanyang apo na si Aiko at saka napangiti. Ay, oo naman iho. Basta malinis ang intensyon mo sa aking apo ay walang problema sa akin. Nakangiting sabi naman ni Lola Sol. Maraming salamat ho, Lola Sol. Huwag ho kayong mag-alala. Nung unang araw pa lang po kaming magkita ni Aiko, ay sigurado na ako sa aking sarili na malinis ang intensyon ko sa kanya. Kaya Aiko, wala ka na magagawa dahil pumayag na si Lola Sol. Wika naman ni Justin. May magagawa pa ba ako? Parang kinorner mo na kami. Nakangiting sabi naman ni Aiko. Simula noon ay hindi na rin mapaghiwalay ang dalawa. Hanggang sa tuluyan na ngang sinagot ni Aiko si Justin. Tanggap naman ito ng kanyang ama at hindi na rin tinuloy ng arranged marriage nila Sana ni Luna dahil parehas naman nilang tinutulan ito. Naghiwalay na rin si Ram at Almira dahil katawan lang pala ang habol ni Ram sa kanya. Kaya labis ding nasaktan ng dalaga. Muling bumalik ang kanyang loob sa kanyang lola at lalong-lalo na kay Aiko dahil kagaano man naging miserable ang buhay ng isang tao. Marami mang nagawang kamalian, bandang huli ay pamilya pa rin ang nananatili sa sandigan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Oh my God! Hindi maaari to! Bulalas ni Aiko sa kanyang kaibigan si Sally nang makita ang bago nalang acting CEO. Aiko, may problema ba? Nagtataka namang tanong ni Sally sa kanyang kaibigan. Sally, yung bago nating CEO. Siyang kinukwento ko sa'yo na sukahan ko nung isang gabi sa bar. Sagot naman ni Aiko, na lalong ikinagulat naman ni Sally. What? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang empleyado si Aiko sa isang sikat na accounting firm sa bansa. Graduate siya ng accounting management at ito na ang kanyang unang trabaho simula nang makagraduate siya ng college. Dahil sa angking husay sa accounting na ngayon ay CPA na, ay mabilis siyang natanggap sa trabahong iyon. May kapatid siya at 1 taon lamang ang tanda sa kanya. Siya si Almira. Isang modelo naman si Almira at undergrad sa kursong tourism. Sa uri ng trabaho ng dalawa ay hindi maiwasan ng kanilang mga kamag-anak at pamilya na maikumpara sila sa isa't isa. Para sa kanila, si Aiko ang good girl at si Almira naman ang black sheep. Ito ang naging dahilan kung bakit magkakaroon ng lamatang relasyon ng dalawa bilang magkapatid. Laa, pasok na po ako! Wika ni Aiko sabay abot sa kamay ng kanyang lola upang magmano. Isang OFW ang ina ni Aiko at Almira at matagal na ring wala ang kanilang ama, kaya ang Lola Sol na lang nilang nakakasama nila ngayon. Mag-almusal ka muna, apo. O eto, pinagbaon kita ng sandwich para naman may snacks ka sa trabaho.
Sambit ng kanyang Lola Sol habang binabalot ang sandwich. Wow, spoiled na spoiled talaga ako sa inyo, La. Nga pala po, anong oras po umuwi si Ate Almira? Nagtatakang tanong naman ni Aiko, sabay umupo sa may upuan sa may hapagkainan. Hay nako, buti nabanggit mo. 3:00 na naman ng madaling araw umuwi ang kapatid mo. At lasing na naman. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko dyan sa kapatid mo. Wala nang pinapakinggan. Ilang beses ko na yung pinagtakpan sa mami niyo. Pero sa susunod ay isusumbong ko na talaga siya. Dati-rati na may nakikinig siya sa akin. Ngayon ay hindi ko na maputol ang sungay. Baka sakaling makinig yan sa'yo, Aiko. Wala na akong masasabi riyan. Wika ng kanyang Lola Sol. Ganon po ba? Hindi rin naman po yan nakikinig sa akin, Lola eh. Pero susubukan ko pong kausapin. Baka nga sakali pong makinig. Sagot naman ni Aiko. Maging si Aiko ay nag-aalala na rin sa mga ginagawa ng kanyang kapatid. Simula kasi nang mamatay ang kanilang ama, ay bigla na lang din nagbago ang pag-uugali ni Almira. Iniisip niya na wala siyang kakampi dahil sa kanilang dalawa ay si Almira talaga ang daddy's girl. Samantala, nakatayo na pala si Almira sa kanilang likuran at tila naparinig niya na ang pinag-uusapan ng dalawa. Ako bang pinag-uusapan ninyo? Tanong ni Almira sa dalawa at saka kumuha ng tubig. Pasensya na ha, inabot kasi ako na madaling araw sa photo shoot for a magazine. Nagkahayaan na mag-club kaya wala na ako nagawa. Sumama na ako. Kaya wala sanang judgmental? Sige, mauna na po ako. May photo shoot ulit ako. Makahulog ang sabi ni Almira. Napatingin na lamang sina Aiko sa ikinilos ng kapatid. Tila wala pang ang tulog ang itsura ni Almira. Nakalat pa sa ilalim ng mata ang itim na eyeliner at magulo pa ang buhok. Aalis ka na naman? Ni hindi ka pa nga ata natutulog eh. Anas naman ang kanyang Lola Sol. Pagkainom ni Almira ng tubig ay siya kanya ibinaba ang baso sa may mesa. La, wag na kayo magpanggap na concern kayo. Dahil narinig ko lahat ng sinabi niyo kanina. Nakangising sabi ni Almira sa matanda. Anyway, ako bala, may sandwich din ba ako? Dugtong niya. Hindi ko naman alam na. Hindi pa tapos ang sasabihin ng matanda. Ngunit mabilis na itong nadugtungan ni Almira. That's okay, La. Inaasahan ko na yan. Mauna na ako. Sagot naman ni Almira sabay tinalikuran ng dalawa. Napailing na lamang si Aiko sa ikinilos ng kapatid, lalo na sa pagpapakita niya ng kawalan ng respeto sa kanilang lola. Minsan, naiisip na nga lang ni Aiko na sana hindi na lamang siya naging CPA o nagkaroon ng magandang trabaho para hindi nagkakaganito si Almira. Hindi rin naman niya kasalanan kung ibang iniisip ng tao sa kanyang kapatid kumpara sa kanya. Hindi naman niya masisisi ang mga ito at makokontrol kung ano ba ang dapat na maging opinyon ng mga ito. Maging ang kanyang lola ay napailing na lamang sa inastat sinalita ni Almira at napabuntong hininga na lamang. Kita mo? Kita mo yon, Aiko? Hindi na ako ginalang. Galit na sambit ni Lola Sol. Ako nang bahala, La. Kakausapin ko siya mamaya. Sambit naman ni Aiko para na rin maibsan ng sama ng loob ng kanyang lola. Hindi rin naman kasi niya masisisi ang kapatid kung bakit ganito na lang ito kagalit sa kanila. Sa tuwing may family gatherings, wala man lamang ibang nakikita ang kanilang mga kamag-anak, kundi ang mga maling desisyon ni Almira. Ikaw na lang talagang maaasahan ko rito. Kung tinapos sana niya ang kurso niya at hindi inunang pagmamodel-model na yan, di sana'y maganda na rin ang buhay niya ngayon at hindi pariwara. Wika ni Lola Sol na masama pa rin ang loob. Sa kabilang banda ay tumayo na rin si Aiko upang magpaalam sa kanyang lola. La, tama na po yan. Baka kung mapaano pa kayo. Sige po, mauunan na rin po ako at may tatapusin pa po ako na hindi ko natapos kahapon dahil nagkaaberya sa system namin. Sige la, mano po, mauna na po ako. Sambit ni Aiko at saka kinuha na ang kanyang bag at akma nang lalabas ang pintuan. Sige apo, eto ang sandwich mo. Baka makalimutan mo, mag-iingat ka ha. Pahabol naman ang kanyang lola. Pagkalabas niya ay naabutan pa niya sa may iskinita si Almira na nakasandal sa may pader na tila sinasadyang hintayin siya. Ang sweet naman. Ako kaya? Kailan kaya may magsasabi sa akin, ingat ka Almira,
Proud ako sa'yo. Almira, ang galing mo. Almira, pinagbaon kita ng sandwich. Almira! Kailan kaya, no? Panimula ni Almira na masama ang tingin sa kapatid na si Aiko. Magpapatuloy na sana sa paglalakad si Aiko nang biglang pigilan nito ni Almira. Hindi pa ako tapos. Mataray na sabi ni Almira kay Aiko habang mahigpit na nakahawak sa braso nito. Ano bang problema mo, Ate Almira? Irespeto mo naman si Lola. Sabi ni Aiko at hindi na rin nakapagpigil sa kanyang sarili. Wow ha? Tapos ako pa ngayon na hindi rin may respeto? Ako ba? Nirespeto niya? Wala naman kayong ibang alam at gawin sa pamamahay na yan kundi husgahan ng trabaho ko at sisihin ang pagtigil ko sa pag-aaral. Ikaw laging magaling, Aiko. Tapos ako laging mali at may kasalanan. Ikaw lang ang dapat ipagmalaki dahil sino nga ba naman na hindi mag-feeling proud kung ang anak at apo nila ay isang CPA? Nasa iyo lahat ang atensyon, Aiko. I-share mo naman ang spotlight, oh. Hindi yung para sa'yo lang. Bulalas ni Almira. Galit na galit siya sa lahat ng tao na nangungumpara sa kanilang dalawa ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi, maging ang sarili niyang pamilya. Kaya sa lahat ng nangyayari sa kanyang kamalasan at kamalian, ay kay Aiko niya ito sinisisi kahit na wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Ate Almira, kailanman ay wala akong inaagaw o ipinagmalaki sa'yo. Kung ano man ang meron ako ngayon, pinaghirapan ko yon. At isa pa tagumpay ko ay tagumpay mo rin. Hindi ko naman kasalanan kung gano'n ang iniisip nila sa'yo. Pero maniwala ka, ate. Kailanman na hindi kita hinamak. Sagot naman ni Aiko na malalim na nakatitig sa kanyang kapatid. Ano ka mo? Tagumpay mo ay tagumpay ko rin? Pero ang pagmamahal at respeto na nakukuha mo kina mommy at lola, na ibibigay rin pa nila sa akin? Hindi. Kaya wag na wag mong sasabihin yan sa akin dahil kailanman sa mga mata nila, ikaw ang nasa taas at tanging puwing lamang ako sa mga mata nila. Mariin namang sabi ni Almira. Sa kalagitnaan naman ng bangayan ng magkapatid ay dumating na si Ram, ang boyfriend ni Aiko, upang sunduin na ang kanyang girlfriend. Lumapit siya sa kinaroroonan ni na Aiko at Almira at saka nag-usisa. Han, nag-aaway pa kayo ni Almira? Tanong ni Ram kay Aiko na may pagtataka. Han, andyan ka na pala. Gulat na tugon naman ni Aiko sa kanyang boyfriend. May problema ba? Muling tanong ni Ram sa dalawa. Wala, let's go. Ate, mauna na kami. Ngunit sa halip na tugunin ito ni Aiko ay binaliwala na lamang niya ang tanong at saka niyaya na itong umalis na tila walang nangyari. Wala na rin naging reaksyon si Almira dahil kung malaman nga ni Ram na nagtatalo ang dalawa ay paniguradong iisipin nito na si Almira na naman ang may kasalanan at nagsimula. Papasok ka na rin ba sa trabaho, Almira? Sabay ka na sa amin. Tanong ni Ram kay Almira at nakatayo pa rin doon. Sa tanong na iyon, ay hayagang bumaling ng tingin si Almira kay Aiko at tila sinasadyang magpaalam dito. Pwede ba? Aiko? Pangiinis pa ni Almira. Wala na rin namang nagawa si Aiko kaya pinaunlakan na rin niya ang kapatid. Oo naman. Halika na. Wika pa ni Aiko kay Almira at tuluyan na siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Thank you, sister. Sagot naman ni Almira na animoy nang aasar pa. Tahimik lamang sila sa biyahe. Kaya inion na lamang ni Ram ang music para mapawi ang awkwardness sa pagitan ng magkapatid. Aminin man nila o sa hindi, ay ramdam ni Ram na kagagaling lamang sa away ng dalawa. At dahil ayaw niyang manghimasok sa problema ng dalawa, ay hindi na lamang siya nag-usisa pa, tumahimik na lamang. Ilang oras din ang naging biyahe nang makarating na sila sa gusaling pinagtatrabahuhan ni Aiko. Bye, hon. Ingat kayo, ha? I love you. Call me kapag nasa office ka na. Sambit ni Aiko kay Ram at saka hinalikan nito sa labi. Napapatingin lamang naman sa likod si Almira na animoy hindi nagugustuhan ang nakikita at asiwang-asiwa sa inaasta ng dalawa. Okay, hon. I love you. I'll be here at 6. Una na kami. Tugon naman ni Ram. Bye, ate. Pahabol ni Aiko at tuluyan ang bumaba ng sasakyan.
May ilang kilometro pa ang layo ng studio na pinagtatrabaho ni Almira mula sa opisina ni na Aiko, kaya habang nasa biyahe ay sinamantala na ng babae na mag-usisa kay Ram. Ang tagal niyo na rin ni Aiko, no? Tanong ni Almira. Oh, yes. Gusto ko na nga siyang pakasalan eh. Nakangiting sagot naman ni Ram at ikinasimangot naman ang mukha ni Almira. Nasa kolehiyo pa lamang ay may lihim ng pagtingin si Almira kay Ram. Dahil nasa iisang universidad lamang sila, ay laging nagpapapansin dito si Almira. Ngunit ang gusto ni Ram ay si Aiko. Doon din nagsimulang magtanim ng sama ng loob si Almira sa kapatid. Dahil lahat ng nagugustuhan niya ay laging si Aiko na lang ang gusto. Ngunit magpaganon pa man, hanggang sa maging magkasintahan na sina Aiko at Ram, ay nanatili pa rin ang lihim na pagtingin ni Almira para kay Ram. Wow! Ako kaya? Kailan kaya ako makakahanap ng katulad mo? Pabirong sabi pa ni Almira, ngunit sa loob-loob niya ay seryoso siya sa tanong na yon. Nako, nag-iisa lang ako, Almira. Wala ka na matatagpuan pa na katulad ko. Sagot naman ni Ram sabay na pangiti. Kaya nga eh. Kung pwede lang nahatian ko si Aiko, nagawa ko na. Makahulog ang sagot naman ni Almira. Bahagya namang napatingin sa kanya si Ram at nagsalubong ang dalawang kilay. Huh? Nagtatakang tanong naman ni Ram. Bigla namang napatawa si Almira ng malakas, sabay hampas sa balikat ni Ram. Biro lang, nag-react ka naman kaagad. Siyempre, maaagaw ba naman kita ron? Eh alam ko namang mahal na mahal mo yung kapatid kong yon. Kahit sobrang boring. Sabi ni Almira, sabay irap kay Ram at sumandal na lamang sa kinauupuan sa may backseat. Napangisit na pailing na lamang si Ram sa sinabi ni Almira at saka mabilis namang ipinagtanggol si Aiko. Hindi naman boring. Talagang mahinhin lang si Aiko. At yun din ang nagustuhan ni na mommy sa kanya. Paliwanag naman ni Ram kay Almira. Pero mag-iingat ka pa rin. Sabi nga nila, ang mga mahinhin ay laging nasa loob ang kulo. Pahaging nasabi naman ni Almira kay Ram laban sa kanyang kapatid na si Aiko. Seriously, Almira? Nasasabi mo yan sa kapatid mo? Napakunot naman ang noon ni Ram sa narinig na iyon mula sa sariling bibig ni Almira. Wala naman kasi siyang alam tungkol sa pinagdaraanan ng magkapatid, kaya ay ganun na lamang ang kanyang naging reaksyon. Alam mo, ikaw, masyado ka talagang mapagpatol. Biro lang ulit yon, syempre. Ikaw talaga. Saad pa ni Almira, para mapagtakpan lamang ang kanyang tunay na nararamdaman. Ilang sandali pa'y narating din nila ang studio na pinagtatrabahuhan ni Almira. Diyan na lang ako, Ram. Sabi ni Almira kay Ram. Itinabi naman ni Ram muna ang sasakyan sa may gilid. Okay, wait, itabi ka lang. Wika ni Ram. Thanks, Ram. Pagpapasalamat ni Almira kay Ram. Welcome. Tugon naman ng lalaki. Ngunit bago pa man siya makababa ng sasakyan, ay muli itong humirit kay Ram. Ako ba? Hindi mo ba ako susunduin mamaya? Tusong tanong ni Almira, pero hindi na lang ito binigyan ng kahulugan ni Ram, bagkus ay binaliwala na lamang ito. Baliw, sabi niya kay Almira. Sige na nga, bye na, ingat ka. Pagpapaalam ni Almira, tuluyan ang bumaba ng sasakyan. Sa sobrang focus at abala sa trabaho ay hindi na namalayan at naalala ni Aiko na ngayong araw na ito ay anniversary nila ni Ram. Sinadya ni Ram na hindi batiin si Aiko dahil sa isip niya ay baka pinaprank siya nito. Kaya naman kahit lumipas ng maghapon ay tiniis niyang hindi batiin ang kanyang kasintahan. Wala pang 6:00 hapon ay tumawag na si Aiko kay Ram. Han? Sabi niya sa kabilang linya. Yes, Han, may problema ba? Nagtatakang tugon naman ni Ram. Sa loob niya ay baka babatiin na siya ng kanyang nobya. Baka overtime kami mamaya until 9 or 10 p.m. Saad ni Aiko sa malungkot na tono. Nagbago naman ang timpla ng reaksyon ng mukha ni Ram na kani-kanina lamang ay excited pa para sa inaasahang pagbati ng kanyang nobya. OT ulit? Parang napapadalas yata ang OT mo ngayon . Hindi ba pwedeng sa ibang araw na lang? Sagot naman ni Ram. Hindi they need me here, Han. Ako nga ang chief accountant kaya
Hindi dapat ako mawala. May babaguhin kasi sa system kaya kailangan naming maayos kaagad bago mag-end of month. Paliwanag naman ni Aiko. Ayaw man niyang mag-overtime ay wala siyang choice dahil siya ang head ng accounting department at kailangan siya para sa gagawing pagbabago sa system. Pero Han, mahalagang araw na to ngayon. Sambit ni Ram sa kanyang nobya. Nagtaka naman sa kabilang linya si Aiko. Ha? Tanong niya sa kanyang nobyo. Huminga ng malalim si Ram bago nagsalita. It's our anniversary, nakalimutan mo? Sabi niya kay Aiko. At tama nga hinala niya na nakalimutan ito ng kanyang nobya. Nanlamig naman ang itsura ni Aiko sa narinig niya iyon at nakaramdam ng hiya. Bagya siyang napaisip at inalala kung ano nga bang petsa ngayon at nang mapagtantong anibersaryo nga nila ngayon ay kaagad siyang nagsorry kay Ram. Oh my God, sabi ni Aiko. You forgot? Diretsang tanong naman ni Ram sa kanya. I'm sorry, Han. Ang tanga ko naman. Bakit ko nakalimutan yon? Babawi ako sa'yo bukas, Han. Promise. Okay lang ba? Utal na po umanhin ni Aiko kay Ram. Sa tinagal-tagal na nilang magkasintahan, ay ngayon lamang niya nakalimutan ang espesyal na okasyon na ito. Simula nang ma-promote kasi siya bilang chief accountant sa kanyang pinagtatrabahuan, ay dumami na rin ang responsibility niya at naging kaunti na lamang ang oras sa sarili, maging sa relasyon nilang dalawa ni Ram. Sa sagot namang iyon ni Aiko, ay tila sumama naman ang loob ni Ram at nagtampo. Hindi na natin anniversary bukas, sabi naman ni Ram. Di magbe-break ako kahit 1 hour. Ngayon? Dugtong naman ni Aiko at pilit na pinagaan ang loob ng nobyo na kasalukuyang nagtatampo sa kanya. 1 hour? With me? For our anniversary? Wag na, Han. It's okay. Bawi na lang tayo sa ibang araw. Unahin mo na lang muna yan at tapusin. Sige, Han, may gagawin pa ako. Bye. Sa sama ng loob ay tuluyan ng pinagbabaan ng phone ni Ram si Aiko. Excited pa din naman si Ram sa araw na ito dahil balak na sana niya mag-propose sa kanyang nobya. Umarkila siya ng isang pribadong resort kung saan naroon siya ngayon. May nakahanda ng candlelights, petals of roses all over the ground and table for two na may 2 tumutugtog na mga instruments. Lahat ng yon ay nasira dahil lamang kay Aiko. Kaya labis ang tampo ngayon ni Ram na nararamdaman niya sa kanyang nobya. Han, hindi po man natatapos ang salita ni Aiko ay pinutol na ito ni Ram. Samantala, si Almira naman ay napahinto sa lakas ng ulan sa harap ng 7-Eleven. Katatapos lang ng kanyang trabaho at ngayon ay patungo sana siya sa isang malapit na club doon upang mag-party at mag-unwind. Bad trip naman ngayon pa talaga lumakas ang ulan. Ay, bad trip talaga. Mahinang sabi ni Almira sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang phone upang tawagan si Carmela, matalik niyang kaibigan. Hello, Carmela. Susunod ako ha. Nagsisimula na ba kayo? Nastak ako rito sa harap ng 7-Eleven Ang lakas pa ng ulan. Tanong niya sa kaibigan sa kabilang linya. Yes, sis. Kami pa lang naman ang nandito sa VIP. Papunta pa lang si Namiel. Sagot naman sa kanya ni Carmela. Okay, sige, magagrab na ako papunta riyan. Bye! Tugon naman ni Almira na inis sa lakas ng ulan. Ilang minuto rin bago siya nakapag-book sa Grab. Mahirap ngayon lalo pat umuulan. Nang makarating na siya sa club kung nasaan rin ang kanyang mga kaibigan, ay dumiretso na siya sa loob nito. Sa may dulong bahagi pa ng 2nd floor ang VIP room at doon patungo si Almira. Ngunit sa pagbaybay niya sa dinaraanan ay umagaw sa kanyang atensyon si Ram na umiinom ng solo doon sa may couch. Sa pakiwari niya ay kanina pa roon ang binata dahil marami na kaagad bote ng beer na walang laman sa kanyang mesa. Naisipan ni Almira na unahin muna niyang puntahan si Ram upang usisain ito. Ram? Gulat na banggit ni Almira. Tila nagulat din sa kanya si Ram noong makita siya nito. Hindi naman kasi alam ng lalaki na doon din sa club na yon nagpa-pastime si Almira. Oh, Almira, nandito ka rin? Tanong ni Ram. Yes. Actually, andun sa VIP ang mga friends ko. Who's with you? Tugon naman niya kay Ram at saka umupo muna roon saglit.
I'm all alone. Sagot naman ni Ram sabay lagok sa bote ng beer. Napatingin naman si Almira sa mga bote ng beer na nasa kanyang harapan. Alone? At ang dami mo nang nainom ha? Nasaan si Aiko? Nagtataka niyang tanong kay Ram. Si Aiko? Doon na yata yung titira sa opisina nila. Sagot naman ni Ram na tila nagdala ng palaisipan kay Almira. Oh, I smell something's fishy. Magkagalit ba kayo? Inayos ni Almira ang kanyang upo at saka isinandal pa ang kanyang likod sa my couch. Ako siguro ang galit sa kanya. Makahulog ang sabi ni Ram kay Almira. Napatingin naman siya sa dalaga. May gagawin ka pa ba? Samahan mo muna ako dito. Sabi niya. Okay, sige. Mamaya ako nasisiputin ng mga kasama ko. Dito na muna ako. Tugon naman ni Almira na tila gustong-gusto ang sinabing iyon ni Ram sa kanya. Ilang oras din silang magkainuman at in-enjoy ang company ng bawat isa. Bahagyang nakalimutan ni Ram ang kanyang isipin dahil kay Almira. Ngunit hindi na rin siya nagtagal doon dahil nagpasundo na sa kanya si Aiko. Habang nasa sasakyan na hindi rin naman napigilan ni Aiko na mag-usisa kay Ram. Nag-inom ka ba, Han? Amoy ala ka. Tanong naman ni Aiko kay Ram. 2 bote lang. Pagsisinungaling naman ni Ram. Saan? Muling tanong naman ni Aiko. Dito lang, sa sasakyan. Utal na sagot naman ni Ram. Sa sagot na yon ay tumango na lamang si Aiko. Han? Muling tawag ni Aiko. Tugon naman ni Ram. Sorry Sorry kung hindi ko kaagad naalala. Paghingi ng paumanhin ni Aiko, nalabis pa rin ang guilt na nararamdaman dahil sa pagkalimot niya sa anniversary nilang dalawa ng kanyang nobyo. Batid niya na nagtampo ito kaya pilit niya itong inaamo ngayon. Okay na yon, Han. Ang mahalaga ay kasama na kita ngayon. Nakangiti namang sabi ni Ram. Hindi pa man sila nakakarating sa bahay ni na Aiko, ay sandaling inihinto ni Ram ang kanyang sasakyan. Bakit ka huminto, Han? Nagtatakang tanong naman ni Aiko. Can I kiss you? Diretsang tanong naman ni Ram sa kanyang nobya. Kiss? Utal na tugon ni Aiko. Yes. Can I kiss you? Ulit pa ni Ram na nangungusap ang mga mata. Sure. Utal naman na tugon ni Aiko. Wala namang problema ito kay Aiko dahil para sa kanya ay parte naman ito ng isang relasyon. Ngunit kung pag-uusapan ay yung mas malalim pa sa paghahalikan, ay baka tanggihan niya ito dahil hindi pa siya handang isuko ang pagkababae niya. Nang simula na siyang halikan ni Ram ay unti-unti na rin itong iginagala ang kanyang mga kamay sa buong katawan ni Aiko. Mas humihigpit na rin ang kanyang mga halik na tila nagpapahiwatig na may gusto itong mangyari. Can't stop.